sa mga first-timers po natin, I am Coach Art Ferrer. Ayan. One of the mentors and coaches of Live Good Family, Live Good Company, especially dito po sa ating group sa LGSEI, the Lions and uh, Lions and Eagles and Lions ano worldwide. po? Eagles and Lions Eagles and worldwide. Lions. Ayun, LGSEI. Okay. Isa po ako sa mga international speakers. Okay. And Partner Speakers Bureau. A Live Good Gold Rank member. And isa rin po sa mga top core leader. And I thank Coach V for allowing me to be part of this team. Okay. With 25 years of MLM experience or multi-level experience po. Kaya mahal na mahal ko po itong industriya ito. Although I've been through hotel and restaurant industry before for 20 years, nag-work po ako here and abroad. Pero ang naging foundation po talaga ng aking pagiging empleyado, okay, nag-shift po ito, nagkaroon po ng stability yung buhay ko because of this multi-level marketing industry na talagang mahal na mahal ko. Dito marami akong natutunan. So I was able to go abroad, okay? And my previous company sent me to different countries to introduce the business, to teach the distributors abroad. Kaya po naging international speaker ako. Doon pa lang sabi ko sulit na ako, sabi ko, dahil iba pala talaga yung ma-expose ka at maka-experience ka ano how to deal with people with different mentalities, with different cultures, okay? So isa 'yan sa pinapasalamat ko kay Lord kasi dahil sa industriya ng multi-level marketing, nagkaroon ako ng vast experience when it comes to dealing with different people. Okay? Sa hotel and restaurant business or industry, ayan, diyan naman po nahasa yung aking management skills na na-apply ko po nung ako ay nagpunta sa industriya ng multi-level marketing because I love to manage people, I love to lead people. So hindi ako masyadong nahirapan nung nag-shift ako sa industriya ng multi-level marketing. Kasi kahit pa paano yung background ko doon sa industry ng hotel and restaurant, nagamit ko naman po. Okay, so ito yung magandang industriya na equal footing ka, dito kinakailangan maging professional ka, hindi kailangan graduate ka because anyone can do the business. Okay, as long na meron kang willingness to do it, to adapt, yun ang maganda po. Magiging napaka-easy for us na magawa po ang business po dito sa multi-level marketing. Okay, also a founder of Dynamic International Ambassadors and Mega Icons Ambassadors and discipleship leader. Okay, so ako po ay isang Christian from Victory Christian Fellowship at talaga naman pong like ko ino-honor yung kabutihan ng Panginoon because He is the reason why I became successful, why nagagawa ko yung discipleship ministry ko. In fact, doon po sa aking previous company during the pandemic, nagkaroon po ako ng opportunity to establish po yung aming online daily Bible study and worship. So every day yun, so we cater mga OFWs and then yung mga business partners namin doon sa for 4 years now, nagra-run pa until this time. So talaga isa po yan sa talagang dinedevote ko yung time ko kasi sabi nga, let's always honor God, put God in everything we do kasi He will surely direct our efforts with success. Okay? So that's why hindi lang po ako nagne-network for business, for wealth, nandito rin po ako to network for the lost souls. Okay? For those people na gustong makakilala sa ating Panginoon. Okay? So it's not about me, guys. This is about the Lord and of course yung opportunity na sinishare na namin sa inyo from time to time at kayong mga naging part na ng company talaga naman at malaki po ang pwedeng mangyari po sa atin dito sa company natin dahil we are in good hands. Okay, sa mga bagong sali po, ayan, welcome po. So tonight po, ang aking pong topic po is about effective, okay, Live Good's effective business responses and approaches. Okay, so sabi ko nga kanina, napaka-importante po sa atin na dapat equip tayo, may knowledge tayo on how to properly introduce our business. Hindi yung tipong kakausap ka nang hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo kasi mararamdaman yan ng mga prospects natin, okay, ng mga taong kakausapin natin.
Ang hirap niya, lalo na kung yung kinakausap mo, yung kakausapin mo, may alam, di ba? So baka ikaw pa yung i-turn out na ikaw pa yung matanong. Kasi ma-feel nila yan na, teka, hindi ko alam yung sinasabi niya. Okay, mabatuhan ka lang ng tanong, tapos hindi ka equipped, hindi ka confident, ang hirap. Okay, mas magandang lagi tayong ready. So, umaattend tayo ng training. So, lahat po naman ng mga speakers dito may iba't ibang inilalatag na training. So naging very useful yan lalo na kung meron tayong application. So etong i-share ko sa inyo, okay, very important po ito. That's why I'm so happy sa more than 60,000 viewers natin ngayon dito sa Zoom, and I don't know with the Facebook live streaming po natin ngayon. Kasi talaga magagamit nyo itong mga tips na ibibigay ko sa inyo. Okay, so syempre, very normal naman po tayo na makaharap po ng mga objections. So we must know how to handle objection. So isa po to sa mga objective ko. Bakit ko napili itong particular topic na ito? Kasi po, we must know how to handle especially mga rejection, objections. Okay? So kailangan ready tayo dyan. Okay? And very normal naman po when we encounter mga objection and rejections, may mga times talaga na tayo ay sumasabit. Meron tayong mga bagay na hindi natin nasasagot ng tama, pero we learn from them, di ba? Ang importante doon, we are having this we have this good learning attitude na hindi porke na reject ka, wala na. Bibigay ka na, mag-give up ka na. Okay? So dapat natututo tayo doon, and we must exert our effort na napag-aralan natin. So, katulad ngayon, ibibigay ko sa inyo itong mga tips na ito. So, hindi dapat ang attitude natin diyan papasukin natin sa right ear natin tapos palalabasin lang natin diyan or walang application. Hindi lang enough yung tayo ay nagja-jot down, screenshot diyan. Kung walang application, useless. So please, I encourage everyone to please study and apply all these things na i-share ko sa inyo. Okay? Other objectives ko dito, kailangan magkaroon tayo ng strong foundation. Okay? Doon sa ating industriya, doon sa ginagawa nating, kinabibilangan nating business ngayon or industry. Dapat alam natin kasi syempre, madali naman sabihin na, nasa ano ka, nasa networking ka, alam mo naman ang tao ngayon, di ba? Parang napaka-allergic na sila allergic na talaga sa word na network marketing or networking, di ba? May mga negative perception, may mga negative views about our industry. Well, in fact, napakaganda naman po talaga ng ating industriya, ng ating negosyo. Kaya lang because of doon sa mga hindi gumagawa ng tama, okay, na misuse yung ating industry and business, nagkakaroon tuloy ng negative impression to the point ang tingin na sa atin mga scammers tayo. But in USA, particularly in USA, naku talagang this is a very noble profession. Na talaga naman even do sa mga colleges or universities, meron na rin po mga courses na talagang tinuturo nila ang network marketing. So just imagine, ibig sabihin they have considered network marketing na talagang isang magandang opportunity to not just to earn but to really develop the personalities, okay? Even yung career ng isang tao. Lalong-lalo na yung pinaka fundamentals ng network marketing, talaga namang masasabi ko na it's complete, 'di ba? Nandiyan na lahat from how you manage people, from how you execute or implement yung mga dapat na ituro mo on how to make your business successful. Nandun na lahat. And even how to change your personality and your attitude, everything is there, complete na. So tayo dapat meron tayong strong foundation, especially sa tinatawag nating network marketing. So just to make a review, mga coaches, napaka-importante po na malaman natin ano ba ang network marketing. Okay? Although natuturo to, pero kailangan meron tayo, baga in layman's term, maintindihan po natin kasi darating yung punto talaga na tatanungin kayo. Especially yung mga wala pang background, yung mga newbies. Ano ba yung network marketing? Parang hindi ko alam yung industry kasi I've been to this industry. So paano kung di mo alam ano yung network marketing? Baka sabi mo, benta-benta lang to, recruit, patay na. Di ba? So dapat alam mo yung pinaka-essence ng network marketing natin or tinatawag nating networking. Okay, so there are other terms
dito sa ating network marketing, for most of us, we know that it's MLM, okay, or multi-level marketing. Okay? So minsan nga, hindi ko na sinasabi network marketing or networking, sinasabi ko multi-level marketing. Ang mas magandang pakinggan, di ba? Especially for those people na hindi masyadong alam ang networking, and kahit doon sa mga nakakaalam na, mas gusto nilang mapakinggan yung word na MLM. Okay? Now, ito yung era kung saan nagagamit yung term na affiliate marketing. Like here in our business, yung Live Good, di ba? Consumer, um, consumer direct marketing, okay, referral marketing, home-based business franchising. Yan yung mga terms na ginagamit ngayon. So please take note niyo na multi-level marketing, affiliate marketing, consumer direct marketing, referral marketing, home-based business franchising. Tingnan mo, home-based, bakit? Magmula nung nagkaroon ng pandemic, 'di ba? Mas lalo tayong naging na-introduce tayo sa online business, yung home-based, 'di ba? Even yung mga BPOs industry, 'di ba? Talagang dumating sa punto hindi na sila pumupunta on-site, nandoon na sila sa bahay, work from home. So same thing with our industry, home-based business franchising na ang tawag ngayon. O 'di ba? Mas maganda pakinggan. So network marketing is a business model that depends on person-to-person sales by independent representatives, often working from home. So yan na yung pinaka-latest definition ng network marketing. Kasi nga, yun nga, nagkaroon ng evolution, nag-evolve na rin ang ating industriya. So sinasabi nila, often working from home. So it's a home-based business na rin. Although syempre, meron pa rin talaga gumagawa ng mga traditional way of marketing ng ating industriya, yung mga offline presentation, offline gatherings, or meetings, okay, hindi naman nawawala yon. Pero sa ngayon, mas na-utilize natin ang negosyo natin, just like here in Live Good, na kahit nandito lang tayo online, katulad dito, dati sanay ako, nag-train ako in a group of people, nakikita ko sila. Ngayon, ang hirap kasi di ko nga kayo nakikita dito sa Zoom, di ba? Pero imagine kung paano nag-evolve yung ating business presentation, online na. But ang maganda dito, kahit online tayo, nagagawa natin yung negosyo, kumikita tayo by maximizing ang online presentation, di ba? Online business. Okay, a network marketing business may require you to build a network or business partners or salespeople to assist with lead generation and closing sales. So in short, a network marketing, it involves, syempre, ito yung pagkakaroon po ng mga tao makakasama natin sa negosyo, di ba? Kung saan naghahanap tayo ng mga co-distributors, kung saan ma-share yung opportunity, yung business, yung products, di ba? At nakakapag-generate tayo ng income through commissions, through rebates, di ba? So, kung ano yung mga features ng isang compensation plan. So, ganun tumatakbo. So, it involves sponsorship, recruitment, di ba? Yung iba lang kasi medyo negative sila doon sa word na recruit. But in fact, kahit ano namang business sa sales, it involves recruitment. Diba? Hindi kasi gagana yung network. Wala kang network kung walang recruitment. Kaya na siguro yung way of recruiting people, doon tayo dapat maging particular. Dapat tama yung pamamaraan natin sa paghihikayat or pag-i-encourage ng mga tao makakasama natin. Okay, pero sa akin, ito, ano nga ba, Coach Art, para sa iyo? Ano ang network marketing? Sa akin personally, naiibang negosyo ito. Okay, naiibang negosyo to kasi maraming tao ang nabibigyan ng kamalayan or awareness or kaalaman o yung tinatawag nating knowledge sa ating kalusugan. Para sa akin naiibang negosyo to kasi ako personally, dito ko talaga natutunan yung tinatawag na food supplementation. Kasi talagang history ng family ko when it comes to different types of sickness like hypertension, okay, meron pang mga, mostly sa hypertension kami sa heart, okay, meron din mga tungkol sa diabetes. So, kung hindi ako naging aware at hindi ako nagkaroon ng kaalaman about sa mga about health through networking, hindi ko talaga mararanasan yung full benefit ng mga food supplements. Okay? Kasi maraming tao nakakaalam tungkol sa husay at epekto ng mga produkto na meron tayo din sa network market because 'di ba, most of the products that we are offering, it involves food supplements. Okay? Ang dami nang lumabas. Imagine how many decades na rin naman
uh, nag-ooperate or nag-evolve ang network marketing sa Pilipinas or sa ibang bansa, di ba? So laging food supplements. So ang dami-dami na nag-i-introduce. Ang tanong na lang yung quality. Pero sa akin, sabi ko nga, laging malaking tulong po sa akin ang industriya to kasi naging healthy po ako at ang aking pamilya. Okay? Marami nga nagtatanong sa akin Coach Art, ilan taong ka na? Sabi ko, I just turned 56 this month. Hindi sila maniwala. Sabi na, mukha kang 57. Hindi. Kidding aside, marami nagugulat na, Art, buti na maintain mo yung health mo, buti na maintain mo yung figure mo, yung kalusugan mo. I always answer na because of the supplements that I am taking. Okay? Yun ang malaking tulong. So nakakapag-promote ako. So that is network marketing. Based from your experience, na i-share mo yung ano yung mga benefits na nararanasan mo, na experience mo personally. Okay? Yun yung sa aspeto ng ng produkto. So yun yung para sa akin. Nagkakaroon ako ng knowledge, ng kamalayan, and I believe for most of us here, ganun din yung na-experience nyo. Okay? Nagiging daan ito ang network marketing upang magkaroon ka rin ng dagdag na kita or additional income. Tama naman po, di ba? Bukod sa pagiging empleyado o pagiging negosyante, nagkakaroon tayo ng idea na pwede tayong magkaroon ng extra income, pandagdag income kung ano man yung sweldo natin, okay, o naman yung kinikita natin dun sa mga negosyo na meron tayo ngayon. Ang network marketing malaking tulong kasi nakakapag-generate siya ng income, ng extra income. Lalo na siguro kung nagpo-full time ka dito, tapos dito ka na nagpo-focus, nakikita mo talaga yung growth, yung progress ng tinatawag nating income dito or residual income. So ganyan kaganda ang network marketing. So kung may magtatanong sa iyo guys, ito yung mga pwede nyo isagot. Kaya please, take note kasi yan yung mga pwede nyo mga pointers na pwede nyo isagot sa mga tao nagtatanong, ano bang network marketing? And then, nagbibigay din ito ng pagkakataon sa lahat na umasenso. Okay? Dahil ito kasi yung isang oportunidad or opportunity para sa lahat ng tao. Ano man yung edad mo, ano man yung profession mo, ano man yung natapos mo, hindi ka man nakatapos, ano man yung antas mo sa buhay or estado mo sa buhay, ano man yung kasarian mo, ang maganda dito, equal footing tayo. Kasi lahat to nagbibigay ng pagkakataon na lahat tayo ay umasenso. Okay? So wala siyang walang classifications to, wala siyang baga ba, discrimination. Ang maganda dito, as long as you are willing to do the business, okay, seriously, pwede kang mag-succeed dito sa network marketing industry. Okay, what else? Ito ay mainam na negosyo para makaipon ng malaki sa mabilis at mabuting paraan. Okay? So yun ang maganda, nabibigyan niya tayo ng chance para makapag-save, okay, ng malaki. Kasi minsan pagka empleyado ka, para it will take time para makasave ka ng money. Di ba? Para minsan inaasahan mo na lang yung magiging back pay mo, lalo pag nag-retire ka. Ay, ang sakit nun. Ilang taong ka nagtrabaho, tapos pag natapos ka na, nyari nag-retire ka na, may edad ka na, kulang ka na sa lakas, para ma-worn out ka na, um, taxable pa yung yung pinaka back pay mo or yung magiging quick claim mo, di ba? Nataksan ka na ng ilang taon, matatax ka pa when you get yung pinaka back pay mo after working for many years, di ba? So, dito sa network marketing, kung magi-start ka ngayon at an early stage of your life, ba, ang ganda nun, napaka-advantage sa iyo kasi marami ka pang years para makapag-save. Paano kung medyo advanced na age mo? Katulad ko, nasa more than 50s na ako, konting kembot na lang, 4 years na lang, pipirma na ako ng 20% discount, di ba? So parang sabi ko, kailangan sipagan ko. Although sabi ko, kasi ako, I'm planning to retire by 60. So sabi ko, yung remaining 4 years ko, dito ko masasabi talaga na talagang by the time na 60 years old na ako, wala na. Talagang napaka-stable ko no, at kahit ano pa mangyari sa akin in the future, talagang hindi na ako mag-worry. So ito isa sa mga pamamaraan na pwede kang kumita na mabilis. Basta't mabuti yung pamamaraan mo. Yung paggawa mo ng sistema ng network marketing. Okay? Am I making sense, guys? Okay, type 2. Kung kayo po ay nag-learn. Ayan. Bullseye si Coach Edmar Torculas. Hello, Coach Edmar.
Ayan, type 2, Rodora, Edmar Fernandez, Magdalena, Doc Lori, Anastasia, Cordita. Ayan, yan. I'm so glad. Arian, Vicencia, Cecilia, Julie, Ayumi. Ayan, ayan. Good, good. You're learning. Okay, so next, ito ay nagbibigay ng pag-asa. Okay? Kasi nga 'di ba, marami sa atin na hindi naging successful, maybe for most of us, hindi naging successful doon sa employment or kunyari kung dati ka nang nagne-network marketing, hindi mo pa nakukuha, 'di ba? Remember my topic before about unachieved goals or dreams. So dito ito yung industry or business na pwede kang magkaroon ng pag-asa na pwede ka pang humabol, pwede pang hindi maging huli ang lahat. Kasi lalo na pag nakikita mo yung kinabibilangan mong company ngayon, ay yan yung talaga magdadala sa'yo dun sa success. Di ba? So siya yung nagiging vehicle, siya yung nagiging instrument para ma-achieve mo yung mga dreams mo. So, by joining Live Good, ako personally, and maybe kayo din, I believe kayo rin, gano'n, kaya ka tayo nandito, nagtsatsaga tayo mag-train, di ba? We all believe na ang Live Good, wag lang tayong mainip, gawin lang natin ng tama, okay? Magkakaroon tayo ng resulta. At yung pag-asang yun, yun yung nagiging fire, okay? Siya yung nag-i-ignite ng fire sa atin para mag-continue tayo. Dahil alam natin, sooner or later, magkakaroon tayo ng resulta dito sa Live Good. Okay? What else? Makakabiyahe ka sa iba't ibang lugar, of course. Sabi ko nga sa inyo, itong industriya na to talaga. Kasi dati, doon sa employment ko, yes, nakakapag-abroad ako, work assignment, di ba? Nakakalibot ako ng Pilipinas because of work assignment. Pero, I mean, nagbabiyahe ako kasi kailangan kong gawin yan, nagtatrabaho ako, pagod din ako, di ba? Dito sa network marketing, napadala ako sa ibang bansa. Okay, syempre nag-work din ako. Kaya ako pinadala doon para introduce yung business. Eh. Pero at the same time, may pleasure. Kasi may mga times na talaga namamasyal ako, nakikita ko, na-explore ko yung mga bansa na pupuntahan ko. Yun yung gustong gusto ko dito. Sabi ko, nakapag-travel ako for free. Di ba? And meron tayong mga incentive programs, okay? And definitely, ang LiveGood magbibigay yan ng mga incentive, travel incentives sa atin. So just imagine yung pwede nating ma-experience dito sa LiveGood na makapagbiyahe tayo kung locally man at kung hindi man internationally, locally pwede tayong gawin yan. And sino ba sa atin dito ang nalibot ng Pilipinas? Ako, medyo ano ako diyan, medyo guilty ako dyan. Sabi ko, ang ganda-ganda ng Pilipinas pero hindi ko siya nalilibot pa. I mean, yan yung isa sa mga dreams ko. Sabi ko, pagka meron na akong talaga enough time and enough savings na talagang kung saan ako gustong puntahan, yan isa sa mga goals ko. Gusto ko libutin ng Pilipinas. Okay? And eventually, abroad pa rin, di ba? Yun ang isa sa mga titingnan natin dito. Ano yung mga pwedeng mangyari sa atin dito sa network marketing? Makapag-travel ng libre. Okay? Mas dadami ang iyong mga kakilala at kaibigan. True enough, okay? Dahil dito, syempre, we need to talk to people, a lot of people. Syempre, habang naman prospect tayo, lalo na doon sa mga cold market na hindi natin kakilala, yun pa lang. Imagine, if you're doing FB ads, ang daming pwedeng maging prospect clients ka dyan or yun nga, mga prospects natin for business, eventually pwede mo sila makakilala at maging kaibigan. So yun yung isa sa mga binibigay na benefits ng network marketing. Magkakaroon ka ng malaking network. Kasi this is networking, kailangan marami kang tao nakakausap, nakikilala. At yun nga, ang maganda dito, from business partners, ma-convert mo sila sa pagiging kaibigan mo. Di ba? Maging kaibigan mo sila. Yun ang masarap. Ako talaga, to be honest, for 25 years, ang dami kong naging kaibigan dito sa industriya na ito. So yun din po ang pwedeng mangyari sa inyo, especially sa mga baguhan pa lang sa industry ng network marketing. Time freedom, yan ang gustong-gusto natin, di ba? Na magkaroon tayo ng maraming oras sa pamilya natin. Okay? Sa sarili natin, sa pamilya natin. Okay? And magkaroon ng pagkakataon na makapag-spend tayo ng quality time with them. Pwede pong mangyari sa atin yan once na ma-hit natin yung mga goals natin dito sa network marketing. Okay? Financial freedom. Yan ang maganda. Di ba? Yung meron kang hindi mo na problema pagkakain ka sa labas, titignan mo yung menu. Teka, mahal ba to? Yung wala ka ng pakila, meron kang gustong bilhin.
Okay? Meron kang gustong puntahan na lugar, abroad, di matitingnan magkano ba yung rate kasi you are capable to pay for this and di ba, kayang-kaya mo magbayad at any amount. Yun yung financial freedom that you can buy anything you wish, that you can uh, help other people as well sa mga nangangailangan. Ang hirap kayang tumulong kung ikaw wala, di ba? Yung tipo may lalapit sa'yo tapos wala ka maitulong kasi paano kayo na sitwasyon. Ang sarap kayo ng feeling na meron kang hindi lang extra, you have enough savings din. Okay? Although ang pagtulong naman hindi yan na may measure ng dapat maging mayaman ka. Maraming ways ng pagtulong sa kapwa. Pero iba pa rin talaga yung meron kang kakayanan especially sa mga taong gipit din, di ba? Mga taong nangangailangan ng tulong mo financially na anytime na pumunta sila sa iyo, dahil feeling mo nga na you have enough money, you have more money in your pocket or in your savings, bali wala na lang yung tinutulong mo sa kanila, di ba? Yun ang maganda, na magkaroon ka ng financial freedom, free from debt. Okay? What else? Giving honor to God. So ito yung talagang topmost reason ko kung bakit nagustuhan ko ang network marketing. Okay? It may sound too spiritual pero guys, He is the reason why we are here, why we are living, why we are enjoying what we have right now. Diba? So si Lord lahat ang source ng lahat-lahat ng kalakasan natin, bakit tayo gising pa until this time, bakit tayo buhay pa, humihinga, siya lahat yan. Kaya lang minsan or most of the times nakakalimot tayo, hindi natin siya na-acknowledge sa mga simple blessings niya, yung mga small blessings siya sa atin. So dapat mabigyan natin honor. So when you receive your commission, when you rank up, 'di ba? When you get promoted, pag may mga good things na nangyayari sa iyo sa network marketing, always point it back to God na Coach, ang galing mo. Coach Doc Lori, Coach V, Coach Jericho, Coach Edward, ang galing-galing mo. Diba? Syempre, minsan pagka lumalaki ang ulo mo, naging na-overwhelm ka. Oo, magaling ako. Di ba? Parang, it's all about me, 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 me. Hindi. Dapat maging attitude natin na, as a thank you po. No? But si God po yung si God po yung reason bakit po nangyayari yan. So, ayun. Nyari, kung makatulong ka man, matulungan mo financially yung taong yon, siyempre magpapasalamat sa iyo yan. Siguro this is the best opportunity for you na sabihin mo na oh sige, you're welcome bro, sis. Pero give thanks to God kasi ginamit niya lang ako instrumento. Ako lang naging instrument niya. Kaya kita natulungan niya pero pasalamat ka sa kanya. Just imagine that you're giving honor to God through the blessings that we have received or we are receiving and we will be receiving. So lagi tayong dapat aware, okay? Aware tayo na laging si God yung na-honor natin sa lahat ng ginagawa natin. Tama po ba? Pakilagay nga dyan, correct. Sige nga. Pakilagay kung tama ba yung sinabi ko about giving honor to God. O sige, lagay na lang amen. Para mas maganda, amen. Masarap talaga ang magbiyahe sa different na lugar. Ayan, Rodolfo Zuniga. Free trip, sabi ni Doc Lori. Amen, Magdalena Batara. Ayan. Agree po ba kayo doon? Sige, say amen. Na always give glory to God. Ayun, tama yan, correct. Amen, sabi ni Linda, Tortoga, Mario, Jose, ni Doc Lori, Rena. Ayan, tumataas ang numbers natin. Thank you. Thank you, Lord. Cecilia Basalio, Teresita Piedad. Ayan, learning ba? Learning? Okay. Okay, that's good. Now, rule of the thumb lang po. Okay, when we talk to our prospect, lagi nating iisipin na never argue with them. Okay? Especially dun sa mga tao medyo pilosopo, na tipo hindi ka pa masyado nakakapagsalita, binabara ka na. Okay? Hindi mo work na mapasali sila agad. Hindi mo dapat ini-expect na once you present something to them, sasali agad sila, mag-agree agad. Okay? Ang job mo, ang responsibility mo is to show them the opportunity. Okay? Present the opportunity in a right manner. Yun ang trabaho mo. Okay? Siyempre, dahil doon yung i-convince mo siya. Lalo na pag alam mong tama yung presentation mo, tama yung motibo mo, okay? Tama yung yung objective mo, bakit mo pinapresento. Pero kung meron ka naririnig na unpleasant na sagot na hindi umaayon sa kagustuhan mo, never argue with them.
Mas maganda, mas makinig ka. Kung meron siya mga views, may mga opinions siya, okay, that's an opportunity for you to listen. And maybe baka meron siyang hinihintay na sagot, di ba? Meron siyang sinasabi sa'yo na naghahanap siya ng solusyon. Okay? Hindi dahil meron siya nasabing something na mainit sa tenga mo, nakakairita, babarahin mo agad. So guys, eto lang, rule of the thumb, never argue with your prospect. Tapos maging aware po tayo na every time we talk to them, to someone, kailangan sensitive enough tayo kung yung kausap ba natin is sensitive na tao. Yung tipong baka may pinagdadaanan yan. Kasi meron tayong tamang approach. So when we present something, pwede tayong magkaroon ng second yung approach natin para second person o other person approach na isama mo yung sarili mo by using the word natin, tayo, di ba? Kung tipong, kunyari sabi mo, hindi kailangan mong kailangan, kasi may mga presentation tayo na, wala ka na nga, di ba wala ka na nga pera ngayon, di ba? Kaya ako nga sa'yo ini-introduce to eh. Imagine, di ba? Kasi matuwa sa'yo yung kinakausap mo, yung prospect mo, mairita pa yun. So why don't you rephrase, okay, the words that you are using, sabihin mo tayo. Di ba wala nga tayong, let's face it, wala nga tayong masyadong pinagkakakitaan ngayon sa mga panahon na to. Ito nakita kong opportunity, makakatulong to sa atin. So, okay lang ba i-present ko sa iyo? Yan sila, alam mo yung mga tamang approaches, tamang response, di ba? Tamang suggestion by using the right words. Okay? So dapat doon pala sensitive na tayo. Kaya nga mas maganda before you present something to that person or to that prospect, mas maganda kahit pa paano nagkaroon kayo ng chance na makapag-usap personally. Ano ba yung form, di ba? Ano ba yung orientation niya? Ano ba yung work background niya? Di ba? Ano ba yung recreation niya? Ano ba yung pinagkakaabalahan niya ngayon? At least alam mo kung paano siya i-handle. So, kahit pag alam mo merong siyang concern about financial, di ba? Tapos alam mo na he or she is having a hard time para doon sa trabaho niya na hindi na enough yung kanyang sweldo. At least alam mo paano pag-atake. Hindi yung present ka lang ng present kasi nga may script ka, present kang ganyan na kahit hindi appropriate, banat ka ng banat, di ba? So dapat maging sensitive tayo. Okay, learning guys, learning. Ayan. Sige nga, type 1 if you're learning. Pahapyaw pa lang yan, guys. Ayan, Aryan. Ayan. So, dapat never argue with our customer or with our prospect and be sensitive. Okay? By using the right words. Okay, next. Thank you sa mga nag-respond. Ayan. So, ito, isa sa mga madalas iparatang sa ating mga nasa industriya na ito. Yung sinasabi nilang, networking yan. Yan yung pyramiding. Yan, scam yan. Daming mga scammers dyan. Okay. Yan. Paano nyo sasagutin yan, guys? Paano nyo sasagutin yan? Sasagutin nyo ba na, hoy, hindi kami scam. Bahala ka dyan. Di ba? Siyempre, napikong ka, di ba? Dapat hindi. Dapat ikaw palang solve ka na doon sa industriya mo, sa business mo. Dapat ikaw alam mo kung paano sagutin ito. 'Di ba? Dahil naniniwala ka na napakaligal nating industriya na hindi tayo scammers. Nagiging scam lang siya kung mali yung pamamaraan mo. Kaya nga nakakainis 'di ba? Ang daming tao na ewan ko ba, ang ganda-ganda ng industriya natin. Kung bakit pinapapangit para lang kumita ng pera. Kaya nga sabi ko, ito sana nga yung pananaw natin, hindi lang to pera-pera. This is about changing someone's life, 'di ba? Touching someone's life. Yun yung yung dapat sharing the blessing of God. Kung yan yung mga reasons mo, mga top reasons mo why you are sharing this business, why you are showing them the opportunity, okay, of our business dito sa Live Good, dapat tama na. Tama na yung yung paniniwala mo. Okay? Na kahit sagutin ka, networking yan, pyramiding yan, scam yan. So dapat you must know how to address this. Okay? Alam nyo, ang networking, hindi siya scam. Hindi naman talaga siya scam. Ito kasi yung way na, pagkukwento, okay, pag-share, pagbabahagi ng ating mga kaalaman, ng ating mga knowledge
tungkol sa isang bagay. So parang in short, ito yung word of mouth advertisement. Di ba? Imagine yung mga products na nakikita natin sa TV, di ba? Pagandahan sila ng concept, paano nila mabibigyan ng awareness yung mga viewers niya. Minsan nga nakakairita eh. Pero tipong, alam mo, pag tipong personal yung pag tipong personal yung approach, tipong personal yung pagkaka-present nung ads, okay, ng tawag doon, commercial, di ba kuha agad yung loob natin? Kahit simple lang yung word, pero nakuha ka. Kasi may iba parang ingay-ingay sakit sa tenga, di ba? Yung parang ang gulo-gulo nung hindi mo tuloy nakita yung concept ng produkto. Di ba? So sa atin dito sa network marketing, ito yung word of mouth advertisement. So ibig sabihin, involved dito yung mouth mo. Sa mga marites dyan. Di ba? Ano ba pag sinabing marites, di ba? Parang nakakasira ng buhay. Puro chismisan, di ba? Bakit kaya yung mag-chismis tayo ng magandang balita about Live Good, di ba? Gandahan natin yung pag-share, di ba? So ito yung tipong libre. Hindi mo na kailangan bayaran pa yung hindi ba kailangan bayaran ng nag-advertise o advertising company yung nag-endorse. Tayo na yung mismo nag-endorse, 'di ba? Sinishare mo yung opportunity dahil alam mo na maganda to opportunity ng Live Good. Sinishare mo ang Live Good dahil alam mo na makakapagpabago ito ng buhay ng tao. Okay? So ibig sabihin word of mouth advertisement. So just imagine guys, okay? Ang si Jesus Christ was considered as the greatest networker in the world. Okay? Bakit? Imagine pumili siya ng 12 apostles niya, di ba? Tapos pinadala niya yung mga apostles niya sa iba't ibang lugar. Actually, di ba? Dineploy niya yan eh. Tinuruan niya, okay, about the word of God, about the uh, yung tinatawag na gospel, di ba? Tinuruan niya yan, in-equip niya yung 12 disciples niya. Tapos, dineploy niya sa iba't ibang lugar. Hindi lagi siyang kasama. Dumating yung point talaga na nag-partner siyang, yung 12 apostles na yan. So, dineploy niya yan para, ipalaganap ang Kristyanismo. Kaya until this time, di ba, nag-multiply nga eh, nagdumami ang downlines. Until this generation, na-reach out tayo ng ginawang ministry ni Jesus Christ. Kaya he was considered as the greatest networker in the world. So ganun din ang business natin. Yun, doon baga na-pattern yung tinatawag na network marketing sa ginawa ni Jesus Christ. Di ba? In-equip niya, dinuplicate niya, and then eventually na-duplicate, tinuruan din yung mga tinuruan, hanggang sa nagpasa-pasa na sa iba't ibang generation, ganoon na nangyari. And that is network marketing. So just imagine kung ano yung sinishare mo opportunity about Live Good, pag yan na-present mo ng tama at tinuro mo doon sa tao mo, sabi nga, just get two people and teach them how to do it. Diba? Imagine, you just start with two people hanggang magiging 4, 8, 16, 32, diba? Blah, 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 blah. Etc. etc. Pero kung tama yung pagkakaano mo, ang bilis ng growth ng network mo. Diba? Yun ang maganda dito. So ngayon, as early as now, kaya tayo nag-aaral para tama yung ating pagkakapresent, tama yung pagkakaturo natin para maging tama rin yung negosyo natin. Eventually, pag tama ang tinuturo natin, hindi na magiging malabo sa atin na maging prosperous tayo dito sa negosyong ito. Lalo na kung alam natin na si Lord talaga yung naging reason why we're doing this. So ganun lang guys ha. Network marketing is a word of mouth advertisement. So be careful of the things that you are teaching. So dapat ngayon pa lang kaya kami nagbibigay ng mga training sa inyo para mabigyan kayo ng tamang pamamaraan, ng tamang konsepto about our industry. Okay? Yan si Lord. Okay. Now, eto, ano yung isa sa mga on money matters naman tayo On money matters tayo. Mahal naman yung $49.95 na yan. Di ba may mga sasagot ng ganun? Well, in fact, alam natin ng $49.95 or 2,950, sabihin natin 3,000. Still 3,000, tama naman. Okay, mahirap naman pumulot talaga ng 3,000. Pero if we know the value of the 3,000 or the $49.95, maliit ito. Okay? Maliit ang amount na 'yan. Okay? Bakit ko nasabing maliit? So ito guys, yan take note of that. Pag sinabihan kayo mahal naman, malaking pera pa din yang $49.95. Screenshot niyo 'yan. Okay? 1 2 3 4 5. Screenshot. Okay. So dapat ang response natin
Alam natin doon sa taong pinipresenta natin ng business na meron kapalit yung $49.95 niya. Okay? Yung value for money ng $49.95 niya. Okay? Ano ba yung value for money? Ano yung mga benefits na pwede niya makuha doon sa $49.95? So dapat dyan pa lang, very particular ka na. Ano ba yung makukuha ko in return? Kasi di ba ang tao laging, pag nagbigay yan, kailangan may kapalit eh. Ugali na natin yan. So ano yung ano? Ano yung benefits ko pag once na maging affiliate membership ako sa ganito yan ha? So once you shell out that $49.95, ito yung kapalit mo kasi unang-una magiging affiliate member ka na. Okay? So ang maganda dito, meron kang tatlo effective or efficient and costly websites. Kung tutuusin itong websites na to, mahal magpagawa ng website, magpa-design ng website. Pwede ka gumastos sa more than 100,000 depende sa pagkakadesign. Yung iba nga umaabot pa ng umaabot pa yan ng more than 500,000 depende sa pagkakadesign ng web designer. Pero dito sa Live Good for only $49.95, tatlong websites na. Okay? Napaka revolutionary na website, napaka well-designed na website na makukuha mo for only $49.95. Nandiyan na yung corporate site natin. So explain mo na yan, ano ba yung corporate site? Yung retail site natin na ito na yung parang, alam mo ba, para tong Shopee, para siyang Lazada, para siyang Amazon.com, di ba? Na imagine, di ba, magkano yun? Hindi ka basta magkakaroon ng Lazada shopping, online shopping ng Shopee na hindi ka naglalabas ng malaking pera, pero dito kasama na 'yan. May retail site ka na kung saan pwedeng bumili ang mga taong masishare mo ng site mo na 'yan. Apart from the corporate site. And then meron ka pang Powerline landing page at yung referral link mo kung saan pwede mo i-share to sa more than 200 countries. So ganun pa lang, pakita mo na. Diba na, mura pala, ang kailangan maging impression nila, mura pala yung 3,000 ko, yung $49.95 ko. Kasi imagine, I'll be getting 3 different websites na napakaganda na, well-designed na, and real time, it's working. Lahat yan nakikita mo na. Kasi through your websites, you can monitor your transactions. You can even monitor the growth of your network real time. So yan isa sa mga magandang sagot. So screenshot yun na yan. Through our websites dito, tatlo po yan, you can monitor your transactions and your network's growth. Okay? Makikita nyo rin magkano din yung magiging income nyo. From time to time po yan. Nababago po yan. Mami-monitor nyo na rin po dyan yung mga products na meron kami dito. Okay? Tuturuan ka na rin po ng website namin about the products kasi lahat po nandyan na. The literature of that product, nandiyan na po lahat. Even yung mga certifications, product analysis, nandiyan na po lahat. Imagine, for only $49.95, tatlo agad. So doon pa lang, kahit naghahanap sila ng something in return, yung tangible products, kasi nasanay na sila doon, di ba? Once na maglabas sila ng product, ng pera, nag-expect sila, which is the traditional way of, network marketing na kailangan may kapalit. Eh yun na nga yung binago ng kumpanya natin, ng ating CEO, si Ben Glinsky, di ba? Na hindi natin kailangan maglabas ng malaking amount of money or investment or capital para tayo maging part ng isang negosyo. Naging 3,000 siya o $49.95. Pero imagine, you'll be getting 3 websites and at the same time, okay, makakakuha ka ng big discounts from 50 to 75% doon sa mga produkto natin. At meron tayong mga rewarding bonuses. It's okay na kahit wala akong produkto, at least mabibili ko yung products ko ng mura. Kasi member ako, para akong Lazada, para akong Landers, para akong Costco, para akong SNR. So doon pa lang, so pagandahin nyo yung kwento nyo. Pagandahin nyo yung explanation nyo kung bakit worth it yung kanilang investment or yung kanilang kapital na $49.95. Learning ba guys? Learning? Yes. Type 3. If you are learning, kung kayo ba ay natutuwa sa mga nalalaman nyo. Ayan, Arian, Magdalena, Linda, ayan, Veronica, ayan. May mga bago ba kayo natutunan? Sige, type 3. Yan, di ba? Approaches, importante ito eh. So yan. So aralin po natin yan kung paano natin tamang nilalatag ang mga sagot na ito.
Okay. So sa pagsali mo, worth it ang membership mo kasi bawing-bawi ka na agad. Hindi ka pa man kumikita, hindi mo pa na-explain. Siyempre, namumrospect ka pa lang naman to, hindi ka pa nag-represent yan eh, di ba? Pero siya, doon sa mga responses na binibigay mo sa kanila, it's a way of presenting the business. Huwag naman yung sobrang pushy tayo. Dapat ibigay mo lang yung tamang details based doon sa tanong niya, sa gusto niyang malaman, di ba? So sa kanila, dito pa lang po, bawi na kayo, di ba? Imagine 3,000 pesos. If you have 3 websites, you can buy products on a discounted price of 50% to 75%. Bawi na po kayo agad, di ba po? Tama po ba? Bawing-bawi na. So, tingnan mo yung response niya. Oo nga, no? So, doon pala ma-assess mo na. Na, oh, teka, nagiging positive na yung pag-share ko, di ba? So, dapat aware ka. Dapat medyo sensitive ka na huwag ka namang sobrang excited. So, alam, cool ka lang. Di ba? Kasi ang job mo nga is to present. Di ba? And later on, to convince. Yun. So, ang maganda dito, aware ka muna na habang nag-represent ka, gusto mong makita niya yung value, makita niya yung ganda ng presentation mo ng Live Good. Makita niyo kagandahan ng Live Good per se, di ba? So yun dapat ang pinaka-goal natin. Sa pagsali mo, worth it po ang membership nyo. Na maging affiliate member po kayo. Kasi bawing-bawi na po kayo dyan sa makukuha nyo agad. O di ba pero na-divert mo na kahit walang produkto, at least mabibili mo yung products na pinakamura. Di ba? Malalayo ka doon sa traditional business kasi kailangan maging strength mo. Kasi ang kumpanya po talaga pinababa po ang ating kapital kasi nga po itong gusto. So, yung mga presentation natin, di ba, sabi po ni Noder Kasan, hindi natin kailangan pang magbayad para maging healthy tayo, magbayad ng malaking mahamahaling produkto. So, pwede mo i-divert doon. Okay? At least meron kang alam, kaya ka-importante alam mo yung pinipresent mo. That's why we are teaching you this. Okay? Now, ano pa? Hindi kailangan maging techie ka. Kasi syempre po, di ba, alam ko naman na hindi naman po lahat marunong. Kasi siya, pero sabi niya, hindi ko alam niya, ayoko niya kasi hindi ako tech, hindi ako marunong ano eh. Di ba, ako nga natutuwa ako kay Coach B eh. Sabi niya talaga, admittedly, sinasabi niya, hindi niya alam. Kasi nasanay kami doon sa sa dati talaga na present lang kami, especially, di ba? Minsan nga meron pa nga raw siyang mga taga-click ng niya, PowerPoint, tagawa ng PowerPoint niya. Hindi niya alam yung Zoom, pag-navigate ng Zoom. Pero dahil sa kagustuhan niyang matuto ni Coach Ray, look at her now, di ba? Nagagawa niya. Ibig sabihin, meron, meron kang matutunan kung may magtuturo din sa'yo. So, tayo, don't worry po. User-friendly naman po yung website natin. Madali po, ituturuan po namin. We are here to help you. So, um, kaya-kaya niyo po ito. Di ba lalo na pagka mga may edad, pero just imagine, like my mom, she's 80, more than 80 years old when she learned about Facebook. Nung mag-cellphone, ayaw niya yan. Pero chinaga ko siya, Mami, ganito yan. So, may pasensya. Mami, ganyan yan. Kung kinakailangan ko isulat yung process, di ba? Yung step by step, paano pipindutin niya, paano i-on niya. Parang manual ako. In-explain ko sa kanya, ngayon, di ba? Matulog ka na. Tama na yung pag-Facebook mo. Tapos minsan magugulat pa ako. Nandiyan yung pinapalo si Diwata, pinapalo si Inday Roaming ba yun? Parang gano'n. Aba, nanay ko, sabi, iba rin, naging techie na. Diba? So, ibig sabihin, kahit advanced na yung age mo, pag willing kang matuto at willing kang magpaturo, pwede kang matuto. So, hindi magiging hadlang, hindi ka techie dito sa negosyo natin sa Live Good. Tama po ba? Tama ba? Sino nakaka-relate dyan? Pakisabi, ako. Yung tipong tamang walang kaalam-alam, parang takot humawak ng cellphone, ng computer. Ayan, sabi mo nga dyan, ako. Ayan, Magdalena. It's okay ha. Mas maganda maging honest tayo. Rena. Ayan, si Coach B. Rodolfo. Ayan. Di ba? Ang dami. Pero kaya natin yan. Laban lang. Kasi napakadali naman po ng ating website. So, hindi mo kailangan maging techie ha. So, yan ang dapat isa sa mga response natin pag kami nagsabi ng ganyan. Ano pa? Di kailangan may know-how or experience ka sa business or multi-level marketing. Hindi kailangan yan. Anybody can do this business kasi marami rin naman talaga na galing sa ibang industriya. Lahat naman tayo natututo. Okay, lahat tayo nagsisimula sa walang alam. Ako ba naman, imagine, ano bang alam ko? Mag-manage ng tao, nasa food industry, nasa hotel industry. Pero nung na-involve sa akin ng network marketing, sabi ko, kaya ko. Paano ba yan? Kinigla ko, matindi ako ng training. Tapos yung management skills ko, na-apply ko. Ganun din pala yun. Hanggang sa nagustuhan ko, imagine I worked there for
doon sa previous company ko that time. Kasi network marketing was introduced to me 1998 and my first networking company was FLP, Forever Living Philippines. And that time, I was having a very good job doon sa food chain na may bubuyog. Imagine, I started as a crew. Di ba alam niyo yung kwento ng buhay ko for most of you here. From crew, hanggang sa na-promote ako, nag-rank up, team leader, marketing, accounting, accountant ng store, hanggang sa naging management, part ako naging management team, napadala sa abroad. I think I was 21 years old nung first na nag-abroad ako noon. Sa abroad, I managed different food chains. So sabi ko, ganun din naman nagdaan ako sa training So once na matrain ka at on board ka na sa floor, bahala ka na. Di ba? So ganun din, sabi ko, walang pinagbago yan kahit meron nga ako management skills nung nag-manage ako doon sa Olympics, sa Asian Games Organizing Committee, nung naging part ako noon. Grabe, sabi ko, experience ko. Takot na takot ako no. Although nag-work na ako before internationally, pero nung recent na nagkaroon ng Asian Games Organizing Committee, sabi ko, grabe pala talaga yung kultura, no? Pag engot-engot ka, pag hindi ka malakas ang loob mo, kawawa ka. Imagine makwento ko lang po na pagdating ko doon sa sa department ko, dala ko yung things ko, naka-box pa yan eh. Tapos very busy sila. Kasi mga co-managers ko yun. Art, this is your boss, Mr. Jeet. Okay? Tumingin lang sa akin yung boss ko. Hi, Art. Welcome. Ganun lang. Alam mo yun, parang, my God. Oh, anong gagawin ko? That's your table. So, punta ko doon sa table ko. Wala. Nobody approached me. Nobody trained me. Sabi ko, patay. Sabi ko, anyway, sabi ko, may background naman ako. So, lakasan na ng loob. Management skills, okay. So, meron mga manuals, inaral ko. Diba? Parang, imagine, dealing with different people with different mentalities. Talagang Asians yun. And even yung mga Americans, mga Canadians, kasama ko doon. Pero sabi ko, natuto ako. So, hindi mo kailangan magkaroon ka ng experience about that particular business. Yung mga past experience mo, magagamit mo yon. Okay? So, ganun din dito sa experience, dito rin sa business ng multi-level marketing. Hindi mo kailangan maging magaling. Hindi mo kailangan meron ka MLM business background para mag-start ka ng business. No. Makinig ka lang sa training. Nandito naman kami, tinuturo namin sa step by step. Then, nga, it's your responsibility na gawin na ito. Now, if you fail, okay lang yan. Kasi you learn from your mistakes. And then do it right next time. Okay? So, yun ang maganda dito sa atin. Tapos, kahit sino ay pwede at kaya itong gawin. Kahit anong profession mo, pwede mong gawin ang negosyo natin. Hindi mo kailangang teacher ka, magaling kang magsalita. No. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay kasi ano lang ako, 18 years old lang ako, Coach Art eh. No? Ay, kasi tanda ako na, 70 years old na ako. Pwede pa rin po ito. So, dapat kailangan ma-encourage mo sila na anybody can do this business. Okay? Ano pa? Kasi Live Good is providing free series of online trainings. Okay? So, ang tanong hindi ko kaya yan. No, don't worry po. Ma'am, sir, ang Live Good po nagbibigay ng mga free series of online trainings. Pwede po tayo sa Zoom. Pwede rin po meron tayong mga recorded videos sa YouTube. Meron din po tayo mga recorded sa FB Live. You can attend. Maraming ways, etc., etc. Okay? So, pinapaalam mo sa kanila na napakadali lang pala ng negosyo kasi pwede pala akong matuto through YouTube lang, di ba? Maraming pwede magturo sa akin. Uma-attend ako nag-GPS ako. Ayun. Di ba kayo naman, guys? Imagine, uh, by religiously attending our daily trainings, di ba, na-equip naman kayo eh. Wala dito na hindi na-equip. Siguro meron dito hindi nag-a-apply na natutunan. Pero minimal lang yun. Sabi ko, ito yung malaking magandang platform sa atin na online na natututo tayong lahat. Na ma-maximize natin yung Zoom trainings natin. Hindi na natin kailangan pang pumunta sa office, 'di ba? Para mamasahe, magbaon, gumastos para lang matuto. Dito online pa lang. So yun ang paalam mo sa mga prospects mo. Okay? In this way, hindi ka na trial and error dahil may system ka na nasusundan. Guys, sir, ma'am, uh, kung kasi yung mga tinuturo po namin sa inyo, proven and tested system na po yan. Okay? So, tinuturo na po namin sa inyo yung tamang sistema. Sundan nyo na lang po.
Meron na pala in place na system. Even our website, nandiyan na rin po lahat. Ito tuturo po sa inyo yan. So doon pala, na-eliminate mo na yung mga worries ng kausap mo. Madali lang pala. Madali lang pala yung yung live good business. Okay? Tapos kung titignan mo ito bilang puhunan sa isang negosyo, okay? Maliit pa rin po ang $49.95. Totoo po yan. O ang tingin po natin, ang views natin, puhunan to sa isang malaking negosyo. Imagine sa makitang big business and live good because it gives us big income. Big business with a small amount of capital. Maliit pa rin niya kasi ang tingin mo dyan, puhunan na hindi siya gastos. Di ba? So, doon pala, ma'am, $49.95, 3,000, I believe 3,000 is 3,000. Pero mga pinag-uusapan po natin dito, big business, ito pong live good kasi ang napakalaki po ng potential income dito. Ang laki po ng potential nyo rin na kumita dito kahit empleyado po kayo, kahit meron na kayo existing business. Maganda po itong negosyo natin kasi sa ganitong amount lang po, pwede kayo kumita agad kasi marami na po kumikita dito. So you're just telling stories, mga real stories. Kasi for 17 months now, since we started, marami na nagka-resulta. So kung hindi man ikaw yung naka-experience ng income na ganun kalaki, tell the stories of those people who experience receiving big amount of income. You can use their stories kasi totoo naman kasi naman 'di ba nagkukwento ko, alam niyo po meron na po naka 10 milyon dito after 1 year, which is hindi pa naman 'di ba. Kung meron man, at least yun yung kwento niya. Kung talaga, basta make sure na totoo yung sinasabi, huwag kang mag-make up ng stories. Okay? Kung wala pa, well, ang maganda sa atin, dami na nagka-resulta kaya hindi na mahirap sa atin eh. Iba, few months pa lang na nag-start sila Coach Fer na sila Coach B, may resulta na. Yun ang maganda. Kasi ibig sabihin, maganda yung negosyo. Umpisa pa lang, ilang buwan pa lang, may mga nagka-resulta na. Ibig sabihin, laki ng potential. So ngayon nakaka 17 months na tayo with all these good stories, success stories. Hindi na may, and even us, yung mga patuloy na nag-i-stay dito at ginagawa ng negosyo, meron tayong may pagmamalaki na rin. Meron tayong may share na story na dahil nangyari na rin sa atin mismo to. Di ba? So, ma'am, tingnan niyo po ito ha. Napakaliit lang po 'yan ng 49.95. Yung hindi po sa akin, hindi ko sinasabing mura yan ha, pero sa akin po kasi mura po ito. Kasi pinag-uusapan po natin puhunan sa isang malaking negosyo. Di ba? Yun na, no? 3,000 sa isang big business. O di ba at least na-ship nyo? Naiiba yung approach nyo kasi tamang approach yung sinasabi mo. Di ba? Ito pa. First, ang 49.95, kunyari pinag-usapan natin dito about account policy kasi nasanay sila doon sa nasanay sila doon sa multiple accounts. Di ba? Yung lalo na pag nakausap mo may alam sa mga multiple accounts, 3 accounts, 7 accounts, 15 accounts, 21 accounts, di ba? Dito hindi. So, yun ang pagmalaki mo. Yun yung i-push mo. Yun yung i-present mo. I-vouch mo. Alam niyo po, yung 49.95 mo, one-time membership lang po yan. One time ka lang po maglalabas ng $49.95 and yet, after that month, meron tayong tinatawag na monthly subscription of 9.95. Only to maintain your membership kasi nga po, di ba? Yun nga po, sa Landers, hindi ka makakabili ng products. Kung wala kang, hindi ka member, hindi ka nagsasubscribe, hindi mo siya mabibili ng mura. So parang ganun po yung konsepto namin dito. For you to avail the 50 to 75% discount, kailangan meron kang monthly subscription. Mahal. Mura nga yung 3,000 tapos may monthly subscription. Ma'am, sige po, kwentahin po natin. Sabihin natin mag-monthly subscription ka po ng 2 years. Kupitin po natin yan 600 pesos per month, sa 2 years, ganyan. O imagine magkano lang po ito, kulang-kulang po ng 15,000. Pero at least hindi po kayo binigla. Unlike yung mga ibang kumpanya nasalihan natin, di ba? Pwede mong sabihin natin, di ba? Nasalihan natin dati, di ba po? Pinaglabas tayo ng 15,000 agad, tapos multiple accounts pa nga po. May 7 accounts po. Ano nangyari po? Hindi rin natin na-maximize kasi hindi naman po tayo hindi natin nagawa ng negosyo. Hindi po tama yung pagne-negosyo natin. So wala pong bumalik sa atin. Produkto lang, nag-expire pa.
Kasi nga, ang hirap maglabas din po ng ganong amount. Eh dito nga po, 3,000 lang. Pero magsasubscribe tayo. At least parang installment basis po, di ba? Ang maganda dito, habang tayo po ay nagsasubscribe on a monthly basis, lumalaki na po yung network natin, nagkakaroon na tayo income sa yung tinatawag natin matrix na, lalo na pagka meron sila knowledge about matrix kasi napresenta na sila, parang ganon. At least napapakita mo unti-unti na hindi pala mabigat yung $49.95, especially the monthly subscription, na kailangan maintindihan nila why they need to subscribe on a monthly basis. And 9.95 or 600 pesos is a small amount of money. Kasi ang kapalit naman to eventually, ganyan, di ba? And yun nga, give emphasis na one account policy lang tayo at one-time membership lang tayo. One time ka lang maglalabas ng $49.95. Yung susunod, 9.95 na lang. Okay? Tama po ba? Learning type 5. Sino mga natututo dito? Type 5. Ayan. Aryan. Are you still there? Ayan. 555. Doc Loris. Sardinas yun eh. Okay, good, good. Yan. Para ganahan akong tumagturo. Nakikita ko may natututo pala. Di ba? May natutunan kayo. Sarap kayo ng feeling nyo. Hindi ko kayo nakikita pero alam ko nandiyan kayo natututo kayo. Yun. Thank you sa inyong lahat. Hindi ko na maisa. Bilis eh. Okay, what else? Okay, ano pa? Affordable. Yan. Give emphasis on affordability ng ating uh, ng ating $49.95. So, mas mura pa din po itong $49.95 po natin kumpara sa mga existing packages na ibang kumpanya. So, kailangan na-explain ko na yan, di ba? Hindi mo na kailangan maglabas ng 8,000, 10,000, 15,000, 20,000. Multiple accounts dito po for only 3,000 one time. You can start a business. Member ka na po. Affiliate member ka na po. You can start to earn income po by sharing the opportunity, by sharing the business na madali lang po. Basta alamin po natin, aralin po natin. Basta i-guide ko po kayo. Ganon. Diba? Ano pa? Wala ka nang problemahin na overhead expenses tulad ng pagpapasweldo sa mga staff mo, sa mga empleyado mo. Diba? Kasi online business tayo. Tapos wala ka nang problemahin sa utility bills, sa mga office rentals, etc. Yung mga tinatawag na OPEX, operating expenses, di ba? Ayan si Coach B, alam yan eh, kasi kami sa management, kaya sa operation, alam namin yan, especially sa mga accountant din, alam nila dahil yan yung mga kino-compute nila, minomonitor nila, ano yung mga expenses, ano yung mga OPEX. So tayo, syempre, di ba kahit yung pag tayo nagtayo ng isang business, ayun, kukonsider mo yung renta, kukonsider mo yung utility mo, yung ilaw, kung kailangan mo may security guard, di ba, ganon. Eh dito hindi online na tayo eh. Imagine, meron lang tayong website, 'di ba? Meron tayong Zoom meeting, meron tayong platform, online platform. Nakakapag-business tayo. Hindi na tayo nagsisecure mismo ng mga licenses, ng mga business permits. Wala na, inalis na sa atin. Baga ba, eliminated na lahat 'yon. So yun dapat maintindihan ng kausap mo. Online po ito, hindi natin problema. So pinapakita mo sa kanila na walang problema na dito. Inaalis mo na yung problema, lalo na pagka negosyante yan at sanay yan sa traditional business. Ma'am, di ba imagine yung business niyo po ganyan, no? Nag-permit kayo, magkano nilabas yung pera dyan, di ba? Iko-compare mo, di ba? Di ba po, ako rin po, dati nag-business ako. So para sinishare mo yung experience mo, para pareho kayo nakaka-relate. So doon dapat maging sensitive kayo. Maging sensitive ka especially, hindi yung puro siya lang, puro ikaw. Dapat parang nagre-relate, nagkaka-relatean kayo doon sa pinag-uusapan nyo. Di ba po, tayo dati naglabas po tayo. Ang hirap-hirap kayong pumila para lang ma-approve yung ating lisensya sa business natin. Di ba? Ito hindi na po. Kasi online lang po tayo. Bibigay na po tayo ng link. Atin lang po tayo sa ganyan mga trainings. Advice ko naman po kayo ano yung mga trainings natin. So doon pa lang napapakita mo, madali lang pala ang negosyo natin online. Di ba? Ano pa? Ay, ito na. Pag money matters na rin, wala akong pera, wala pa akong 49.95 or 2,950 art. Wala pa ako niyan. Okay? So ano sagot mo dyan? Alam mo kapatid, alam mo sir, ma'am, um, talaga po, well, di ba po parang, well, tama naman po kayo kasi na-experience ko rin naman po yan dati nung nag-uumpisa ako. Ito yung parang sandwich technique eh. Tama naman po kayo ma'am, yes. Wala, mahirap din po talaga yung 3,000. Pero alam niyo po, ako, ganda po yung sinabi ko noon eh.
Tapos ano po, nung na-realize ko na yung $49.95 ko or 3,000 pesos, pwede pong magbigay sa akin ng malaking income kasi doon sa ganda ng negosyo. Alam niyo po ba ang ginawa ko? Ginawa ko po siya ng paraan. Di ba po? Kasi po na-realize ko noon, ma'am, na oo nga naman, no, year na to, this year, ang problema po natin ay pera. So it means po, di ba? Parang, kasi wala po tayong 3,000 ngayon, ma'am, di ba? Wala tayong 3,000. So problema natin ngayong mga panahon na to, wala tayong pera. So ibig sabihin, last year pala, noong mga nakaraang taon, pera na pong problema natin. Tama po ba? O, pwede siya mag-agree, o nga, no? So, ibig yung sabihin, noon pa problema natin ng pera. So, ano ba yung dapat natin gawin? Kung di po natin gagawa ng paraan, yung $49.95 natin ngayon, for sure, ma'am, next year at sa mga susunod pang years, pera pa din po problema natin. Tama po ba? Di ba po? Yun ang yung problema natin kaya wala tayong 3,000 pesos ngayon eh. Kasi yun na po yung problema natin the past years eh. So, ibig sabihin, ma'am, pag di natin gagawa ng paraan ngayon, di ba pa sabi natin, pag di mo sab kung di mo gagawa ng paraan, o siguro kung malambing ka, ma'am, kung di nyo po gagawa ng paraan, pwede naman gano'n. Pero maganda kasi hindi po nakaka-relate kayo. Kung di po natin gagawa ng paraan ngayon yung $49.95 natin, sure po, ma'am. At sa mga susunod pang taon, yan pa rin po magiging problema natin. Nga, no? Di ba? So, maganda yung pagkakapresent mo. Nasasabi mo na maganda in a nice manner. So, ma'am, wag po sana natin tingnan na problema po yung $49.95. Tingnan po natin ito bilang solusyon sa matagal na po natin problema sa pera. Ma'am, yung 3,000 pesos po. Huwag po natin isipin yan na problem. Tingnan po natin yan as solusyon. Kasi nga po dito sa Liquid Business, naku ma'am, kung alam nyo lang, we're just getting only two people. Bawiin na po agad yan. O di ba kahit paano, napapahapyawan mo na siya. Talaga, paano yan? Sige po, attend po kayo ng training. Papakita ko po sa inyo. Pero syempre, kailangan pag-usapan po muna natin. Yun nga po, gusto ko po maintindihan nyo, yung paglalabas siya ng $49.95, hindi po siya problema. Hindi po mabigat yan. Kasi po ito po yung magiging solusyon doon sa kakulangan natin sa pera. O, di ba? So wag ka muna mag-present ng compensation plan kasi ang pinapaliwanag mo sa kanya yung solusyon. Pinapakita mo sa kanya yung solusyon kung bakit naiisip niya na mahirap maglabas ng 49.95 kasi wala nga siyang pera. Hindi ba pwede wala, di ba? Now, ganito. Kung doon pa lang sa kung doon pa lang sa $49.95 ay nahihirapan ka na, di ba? O nahihirapan na siya, ma'am, kung doon pa lang po sa $49.95, nahihirapan na po tayong gawa ng paraan. Di ba po kaya na pag-usapan natin na gusto niya magkaroon ng sariling bahay, na gusto niya po magkaroon ng sariling kotse, na mapag-aral yung mga anak niya sa exclusive school. So, di ba, at least nakapag-interview ka na, alam mo na yung background niya eh. Na gusto niyo mag-travel here and abroad, na mag-put up din po kayo ng ibang traditional business habang nag-iipon po kayo ng pangpuhunan nyo. Kasi nga nakapag-interview kayo, kaya importante po nakakapag-background check po tayo. At least alam niyo paano yung mga approach nyo doon sa sitwasyon, sa topic nyo. So ma'am, di ba po kung doon pa lang nahirapan tayo maglabas ng 49.95, wag na lang po nating wag mo nang pangarapin, medyo masakit yun. Wag na lang po kaya natin pangarapin pa na magkaroon po tayo ng sariling bahay. Bakit po? Kasi ma'am, magkano na po ngayon yung per square meter sa mga exclusive village po? Baka po kulang na po yung 20,000 per square meter. Di ba po? So doon pa lang po sa 49.95 nahirapan tayo. Paano po kaya doon sa mga per square meter na yan? Di ba po? Sa kotse po, magkano na po ang gulong ngayon? 4 na gulong, di ba? Magkano na po ang per gulong ngayon, per tire? Kung doon pa lang po sa 49.95, nahihirapan na po tayo. Paano po tayo mapapag-aral yung mga anak natin sa exclusive school? Magkano na po mga tuition fee? Kung doon pa lang po sa 49.95, nahihirapan na po tayo. Diba? Paano po tayo makapag-travel, makakabili ng ating ticket, ng ating pamasahe, o here and abroad? Kung doon pa lang po sa $49.95, nahihirapan na po tayo. Paano pa tayo makakapag-put up ng ibang negosyo, ng gusto nating negosyo, kung doon pa lang po sa $49.95, hindi pa natin maumpisahan, hindi natin magawa ng paraan. Samantalang yung $49.95 po yan po yung pwedeng magbigay ng kasagutan o solusyon para po magkaroon kayo ng mga dreams nyo, para ma-fulfill nyo po itong mga dreams nyo.
O di ba? Iba yung approach. Medyo magaang. Hindi mo siya masyadong ginudge. Hindi mo siya pinakitang ano ka. So pinaparamdam mo sa kanya dito, pinaparealize mo sa kanya dito na he must do something and he can do something. He or she can do something. Dun sa ini-explain mo na maglabas siya ng $49.95. Okay? Am I making sense, guys? Type 7. Ayan, tama naman po. Natututo ba mga kapatid? 7, 7, type 7. Okay, nagkakaroon ba kayo ng, ng new ideas? Type 7, please. Ayan. 777 talaga. Ayan, Clay, Veronica, Doc Lori, ayan, Verconi, Caliantes. O di ba? Parang mas iba yung mas madaling i-present, di ba? Na meron kang confidence. Dahil alam mo, real talk lang tayo. Yun ang maganda dito, di ba? So, yun sana na screenshot niyo yung mga ano. Okay, ano pa? Pwede mo maging response. Kapatid, baguhin na natin ang ating mindset. Sir, ma'am, baguhin na po natin yung mindset natin sa pera, lalo na po sa pera. Kung nalalakihan po tayo sa 49.95, ano na lang yung pinapangarap nating milyones, di ba po? Yeah, di ba sinabi mo kasi pwede ka kumita ng milyones dito di ba? Ma'am, sana po baguhin na po natin yung mindset natin when it comes to money. Kasi kung jump pa lang po sa $49.95, nalalakihan na po kayo, di ba? Eh, ano pa kaya yung mga pinapangarap natin milyones? Paano po natin mamamanage yan? Di ba? Lalo mo na nabuksan yung mind niya. Oo nga, no? Bakit ba parang na-overwhelm na ako sa 49.95? Eh, pag nag-uusapan nga pa natin dito, Coach Art, yung milyones na pwede kong kitain dito. O, di ba? Kung ganun ang sagot sa'yo, wow. Di ba? So, yun ang pwede natin isagot sa kanya. Di ba? Tsaka, ma'am, sir, ilang $49.95 na ba ang dumaan sa kamay natin na walang nangyari? Di ba? Dito po sa Live Good, sumali ka lang, aralin mo lang ang sistema, gawin mo lang ang tamang sistema, malayo po mararating yung 49.95 nyo or 49.95 natin. Totoo po. You know, ilan na po lumabas na pera sa atin, dumaan, di ba? Doon pa lang nga po sa load natin Di ba? Minsan nga, pag pinag-usapan niyo yung cellphone niyo, sasabihin pa sa'yo, mas mura naman ang cellphone ko sa 3,000 pesos. May mga ganung may mga ganung banat pa si nanay di ba? Na-encounter yun. Mas mura naman yung 3,000, yung cellphone ko, 1,500 lang to. Di ba? May mga ganung quest, yan, 3,000. Pero di ba, nay, ilang taon niyo na po bang ginagamit yung cellphone nyo? I-compute po natin kung magkano na po ang ginastos niyo dyan sa load nyo. Di ba? Ganon. Tapos simula po na binili niyo yung cellphone nyo. So more or less po, hindi lang po yan, hindi lang po 7,000 yan. Hindi lang po yung 8,000. Magmula nung ginamit yung cellphone nyo, kaloload nyo. Yung nangyari po ba? Di ba? Puro gastos lang po yan. Pinagkakitaan nyo po ba yung mga load nyo? Di ba? So doon pa lang, medyo iba niya Oo nga, no? Ikaw talaga, bata ka. Yung at least, di ba, nasasagot mo ng tama na pinapakita mo yung value ng 49.95 is very affordable kasi maganda nga yung return, di ba? Dito sa Live Good, di ba, sumali ka lang. Yung pa lang guys doon pa lang. Dito sa Live Good, sumali ka lang. So doon pa lang, binibigyan mo na siya ng binibigyan mo na siya ng chance to decide. Parang indirectly, ini-encourage mo siya na mag-decide ka na sumali. Sumali ka lang. Aralin mo at gawin mo lang ng tamang sistema. Malayo mararating po ng $49.95 mo. So, di ba? Nabibigyan mo ng emphasis yung sumali ka lang. So, doon pa lang it requires decision. So, parang mina-mindset mo na siya na, ay, kailangan ko sumali. Kailangan ko palang sumali. Kailangan ko mag-decide. Doon sa mga binibitawan mong sumali ka lang. Di ba? Ang 49.95 ay hindi natin ikaka-bankrupt, pero pwede po natin ikayaman yan. Huwag po kayong mag-alala, yung 3,000 niyo po, hindi niyo po ikababankrupt yan, pero pwede po natin ikayaman yan. Okay? Kasi nga po, di ba, ito lang po, Nay, Tay, or Sir, Ma'am, ah, kapag meron po tayong kapamilya na emergency, na ospital po, di ba po? Wala tayong pera. Pero tinakbo po natin sa ospital, di ba po?
Anong ginagawa natin? Ginagawa po natin ng paraan. Kahit wala tayong pera, pero yun nga po, ginagawa natin ng paraan. Kasi nga po, sinasagip natin yung buhay ng mahal natin. Oh, so dito po sa Live Good, binabago po natin ang buhay natin sa halagang $49.95. Di ba po? Wala tayong pera eh. Pero pag tinakbo doon sa hospital, nagre-require ng malaki amount ng down payment, gagawa po tayo ng paraan. Hindi natin para tayo nakagawa ng paraan kasi po gusto natin sagipin yung buhay noon. E dito po sa Live Good, sasagipin din po natin ang buhay natin na kahirapan. Kasi po sa Live Good, pwede po magbago ang buhay natin. Sa halagang $49.95, makapag-umpisa na po tayo ng negosyo. Yun. Di ba? So nagiging magaang na naman yung pagbibigay natin sa kanila ng ng ano, ng idea. Yan. O, ito na ang susunod na objection. Pag-iisipan ko muna, Art. Di ba? Pag-iisipan ko muna. Sabihin mo, Sir, Ma'am, Nay, kapatid, alam mo, walang yumayaman sa pag-iisip lang. Dapat gumagawa tayo ng aksyon. Ayun, di ba? Kasi sabi niya, pag-iisipan niya eh. Wala pong yumayaman sa pag-iisip lang. Di ba? Dapat po ginagawa po natin ito na aksyon. Di ba po? Hindi po tayo mananalo sa lottery o ng loto kung hindi tayo tumataya. Di ba? Isa ba? Ay, gusto ko yumaman sa loto, hindi naman tumataya. So, ganoon din. Di ba po? Paano niyo malalaman na pwede kayo manalo kung di kayo tumataya sa loto? Di ba? So, ganoon din po dito. Paano niyo po malalaman na pwede kayong yumaman? Kung di niyo po gagawa ng action yung 49.95 at maging part kayo ng Live Good. Di ba po? Yon. So, kaya naman sabihin mo, kapatid, sir, nako, sige, mag-isip ka dyan. Di ba? Mag-isip ka dyan. Sige, isip ka, bahala ka. Pinako ko yumaman ka. So, imagine, di ba? Iba yun. Totoo, actually, totoo naman yung sinabi niya. Pero iba yung baksak, yun nga right approach. Yun ang tinuturo ko sa inyo. Right response, right approach. Diba? So binibigay natin ng tama. Nilalatag natin ng tama na hindi sila na-offend. So doon pa lang, di ba? O nga, no, paano nga ako, yaman ko, mag-iisip lang ako. Dapat ginagawa ko to ng aksyon. O nga naman, paano ako mananalo sa lottery kung, o sa loto kung di man ako tumataya. Di ba? Nabibigyan mo siya ng idea. Nabubuksan mo yung isip niya. O ito pa isang objection. Pag-iipunan ko muna, Art. Sa pag-ipon. So, ganito. Dapat dito mabigyan ng emphasis yung kahalagahan ng bawat oras na lumilipas. Ayun. So, pwede mo siyang tanungin, Sir, Ma'am, sa tingin niyo po, kailan niyo po magagawa ng paraan yung $49.95? Alam niyo po, tandaan po natin ha, mahalaga po ang bawat oras, bawat minuto lumilipas, bawat segundo lumilipas, bawat oras, bawat araw, bawat linggo. Mahalaga po yan. Ah, yung alam niyo po yung perang pwede niyo pong hiramin para sa negosyong ito sa Live Good, pwede niyo pong pagsikapan yan para mabayaran po dun sa pinanghiraman niyo. Pero ang buwan, yung bawat oras na lumilipas po, habang nag-iipon ka, kasi sabi niyo po pag-iipunan niyo, di ba? Kahit ano pong gawin niyo, hindi niyo na po maibabalik pa yung oras na nawala sa inyo. Di ba? So iba yung ano. So nabibigyan mo ng emphasis dito yung kahalagahan ng bawat oras na lumilipas. Kasi sabi niya pag-iipunan niya muna. So yung 3,000 pag-iipunan niya, so it will take time kung gaano siya kabilis mag-ipon ng ano, ng 3,000 o ng 49.95. So dito pa lang, pinapakita mo yung bawat oras na lumilipas na nasasayang. So hindi natin ini-encourage na manghiram siya, pero di ba, binibigyan mo siya ng idea na, okay, magagawa niyo po ng paraan na maibalik po yan kasi at least nakasave po kayo ng time na habang ano, nakahiram po kayo. Pag ginawa niyo po ng mas maaga itong negosyo natin, natuto po kayo, maibabalik niyo pa po yan na mas mabilis na panahon. At least nakasave po tayo ng time. On board na po kayo. Nasisimulan na po natin yung negosyo natin. So yung pala, binibigyan mo ng kahalagahan yung bawat oras na lumilipas. Yon. Ano pa? Yun na, yung manghiram. Marami naman sa atin talaga, di ba, na nakakita ng magandang opportunity dito sa Live Food. Totoo naman yan. Tayo rin naman na-experience natin yan na hindi pa available yung 3,000 natin no, nahirapan din tayo. Diba yan yung mga na-experience natin eh. Okay, maraming tao ang nakakita ng ganda ng opportunity na wala rin sapat na puhunan. Pero karamihan po sa atin, ginagawa nating solusyon yung manghiram po tayo.
Wala pong masama sa manghiram ng pera. Ito po, alinawin ko lang po. Walang masama na manghiram ka ng pera. Ang masama kung hindi natin ito babayaran. Yun po masama. It's okay kasi lahat naman tayo naka-experience ng paglo-loan. Ang masama diyan, yung hindi ka magbabayad. Di ba sa panahon ngayon nga, ang hirap pa ata singilin yung mga tao ng hiram eh. Mas takot pang mag-approach yung nagpahiram kasi doon sa nanghiram, mas matapang pa yung mga nanghiram. Huwag naman tayong dumating sa puntong ganun. Okay? So it's okay na kung ang nagiging solusyon mo ay manghiram muna, kung tingin mo may kaya magpahiram sa iyo, sige gawin mong hiram, pero dapat ang maging attitude mo, matuto ka magbalik. Malay mo, yung hiniram mo munang pera, pag nakita niya may nangyari, di ba sabi mo, alam mo, meron kasi ako meron kasi ako nakita magandang negosyo. Ano, tingnan mo nga, kasi ang ganda eh. So parang you're asking for his opinion, for her opinion. Tingnan mo nga, kaya ako lang hihiram sa'yo ng 3,000 eh. Ah, kasi ang ganda nito. Sige, sige. Tingnan mo muna yung negosyo niyan. Tapos niya, ikaw, nakahiram ka, ginawa mo na tama. Maybe after a week or 2 weeks or maybe within the month, kumita ka na, ibalik mo agad yung 3,000 sa kanya. Imagine, di ba, by just getting only two people, meron ka agad na, nabalik mo na agad, ibayad mo na agad sa kanya. Malay mo yung nahiram mo, yan pa yung ano, mapasali mo. Kasi nakita niya, bayad ka agad. Di ba? Uy, ang ganda ng negosyo mo, nabayaran mo agad ako after 2 weeks ha. Kasi nga may weekly income tayo, di ba? No, kasi nga itong ganda ng negosyo ko. Gusto ba subukan? So yun na, opportunity na yun para ma-present mo sa kanya yung business. Di ba? Ngayon siguro, baka minsan mahirapan kayo na manghiram ng 3,000 sa isang tao lang. Medyo mabigat din kasi 3,000. Bakit kaya hindi ka kumuha ng tatlong tao na mahiram mo ng tigwa 1,000? O at least tatlong prospects na yun. Di ba? Pag naibalik mo yung tigwa 1,000 lang. O kaya, anim na tao na tigpa 500. O, 12 tao na may tigpa 250. 24, 24 people. Tama ba? O, 24 people na merong tig 125 pesos. O, sabihin mo 3,000 people na may tigwa 1 peso, isa tigi piso. So just imagine, tigi piso-piso, 3,000 na tao. Pero 3,000 prospects mo kasi nabalik mo agad yung tigwa 1 peso nila. Para-paraan lang. But then again, hindi ko ini-encourage na manghiram kayo, mag-loan kayo ha. Pero kung yan na nakikita yung paraan, ang gawin nyo lang, maibalik ng agad-agad at magbayad kayo sa utang sa pinagkautangan nyo. Ayun. Agree po ba kayo dyan? Agree kayo sa sinabi ko na pakisabi, agree. I agree. Mag-iisip daw muna. Okay, take your time. Okay. O, sino nag-agree dyan? Ay, agree po. O, di ba? Bertone, Rodolfo, Cecilia. Ayan. Okay, Imelda. Yon, Doc Lori. Yan. Thank you pa sa mga sumasagot dyan. Okay. O, ano pa yung objection? Okay, gusto nyo pa ba? Gusto nyo pa ba? Gusto nyo pa? Makalagay dyan, more. More. Sige nga, sino pa yung gusto pang matuto? Gusto pa makakuha ng mga tips? More. Sige. Sige, gusto ko marami. More. Maritis, Imelda, Rena. Sino pa? Merconi. Sige, more. Cecilia, Edmar, Rosemary, Coach Zay, Doc Lori. Sige pa po. More, more, more. Veronica, Roberto, Esmeralda. Ayan. Sige, more ha. Okay. Sige, sige. Sige, sige. Bibigay pa kayo ng more tips. Ito yung sagot ito yung objection niya. Ah, may ibang networking na akong sinalihan, Coach Artie. Pwede ko bang pagsabayin ng dalawa? Di ba? May mga ganyan. Kasi pwede naman maka-encounter kang ganyan na talaga meron na siyang existing network tapos ini-introduce mo so maging maingat tayo sa pagsagot, especially kung medyo solve siya doon sa current networking company niya. Okay? Maging maingat lang tayo sa pag-deliver kaya kailangan tama yung approach natin. Okay? So ang sagot natin dyan, pwedeng sagot natin dyan, iba pa din yung may focus, di ba? So mag-ano tayo, i-replace lang natin to. So ang bibigyan natin dito ng emphasis yung focus. Sabihin mo na lang, Sir, Ma'am, parang mahirap po yata na magmaneho ng dalawang sasakyan na magkasabay, di ba po? Nagdadrive po ba kayo? Oo. Kaya po ba mag-drive ng dalawang sasakyan at the same time? Ay, hindi. O, di ba? Parang ay, hindi. Iba pa rin po kasi yung may focus tayo. Ayun. Iba pa rin po kasi yung may focus tayo.
Kaya I suggest po na pumili na lang po kayo sa dalawa. Kung nakikita niyo po may value ang Live Good over your current company, sige po, sana mamili po kayo. Ano sa tingin niyo po is mas mapapabilis po na dalhin kayo dun sa gusto niyo maging destination. Yung tipong makakapagdala po sa inyo na maabot niyo po yung mga pangarap niyo. Mamili po kayo kung Live Good ba o yung current company nyo. Siyempre ikaw, confident ka na magandang mangyayari sa kanya. So siyempre parang hindi mo sinabing Live Good na lang pong piliin nyo. Kasi mas maganda po ito. O, di ba? Baka maka-offend ka. At least binibigyan mo siya ng options between the two. Di ba? So tingin nyo po, kung Live Good po nakikita nyo yung vehicle nyo para mapadali po yung pagiging successful nyo, madala kayo doon sa destination nyo, sa mga dreams nyo, di piliin nyo po yung Live Good. Kung tingin nyo po, eto po yun, di ba? Yan. Kasi nga po, di ba, imagine kahit nga po yung kabayo eh. Kaya nga po meron siyang takip dito sa mata niya. Ibig lang po sabihin nun, nakafocus siya doon sa direksyon, diretso lang po siya. Hindi na siya tumitingin pa po sa kaliwa, sa kanan niya. Ang tinitingnan niya lang po, yung direksyon niya na pa-forward. So, ganun po yun. Kasi nakafocus po siya. So, doon pa lang, na-explain mo na sa kanya na iba pa rin talaga yung may focus. Yung meron siyang talagang isa lang gagawin. It's up to him. At least na-present mo. Pero kung yung taong yun, yung tipong kaya niyong mag-handle ng multiple businesses, hayaan mo siya. Importante, napasali mo siya. Di ba? Tapos monitor mo siya pag sumali siya. Kasi kung yun ang responsibility natin, maturuan siya. Hindi lang yung goal natin na pa $49.95 siya, tapos na. Kung $25 na income lang ang habol mo, pwede naman gano'n. Pero wag naman. Diba? Kasi ang goal natin dito, mapapakita yung value ng Live Good, maturuan siya at makita niya yung value at gawin niya. Kasi nakita niya na tinuturuan mo siya, ginaguide mo siya. Eventually makita niya, ang dali palang gawin ng Live Good. Dito na lang ako. So baka yun yung way para magbigay na siya ng choice, magkaroon na siya ng decision to choose Live Good over yung mga businesses na hinahandle niya. Diba? So yun, iba pa rin yung may focus. Okay, ano ba yung objection? Hindi ko naman gustong yumaman, Coach Art. Simpleng buhay lang naman ang gusto ko. Basta wala kaming sakit, masaya, magkakasama kami ng pamilya ko at nagmamahalan kami, okay na yun sa akin. May mga ganun tao eh. Yung tipong, yung tipong satisfied na sila. Yung parang okay na sila sa ganun. Meron yan. Definitely, meron kayo mga experience na ganyan na ayaw lang, hindi na gusto yumaman. Di ba? Pwede mo sagutin siya sa kanya na um, wait. Okay, para pwede mo siyang sagutin ng maayos na, sige ma'am, sige sir, nirerespeto ko po yung opinion nyo. Pero kung ako po yung tatanungin nyo, alam niyo po ako, nasisika po ako para umasenso po ako sa buhay ko. Kasi hindi lang po yung sarili ko iniisip ko eh, kundi po yung pamilya ko rin. Hindi kaya ako nagtatrabaho po na maigi dito sa Live Good kasi po iniisip ko, hindi lang po yung sarili ko, yung pamilya ko rin po. Um, yung mga mahal ko sa buhay. Kung tatanungin ko po tinanong ko nga po yung sarili ko, kung ako kontento na, paano po kaya yung mga mahal ko sa buhay? Kontento na rin po kaya sila? Di ba? Parang kinakwento mo yung sarili mo. Pero in fact, binibigyan mo siya ng idea sa kanya. Di ba? Pwede mo rin sabihin na, o kayo nga po, pwede naman po kayong makontento na, pero what about your family? Kontento na po kaya sila? Di ba? Pero kaya nga dapat medyo tansyado niyo kausap niyo. Kung tipong close yun na yan, pwede mo sabihin na kontento na ba sila? Pero kung tipong hindi mo siya masyadong kilala, at medyo sensitive siya, yun nga, dapat maging sensitive din tayo. Pwede mo sabihin yung kwento mo. Yun nga po, ako, kontento na po ako. Di ba? Hindi ko lang po alam yung mga pamilya ko kung kontento na po sila. Di ba? So, totoo naman na pwede silang makontento pero syempre po ang pamilya natin, lalo na kung ang deepest why natin pamilya natin, kailangan ma-realize natin kung kontento na ba sila doon sa current na buhay na yung pangkasalukuyang buhay nila. Baka ikaw kontento pero sila hindi, di ba? So yun yung dapat na bigyan natin ng um, emphasis doon sa sagot na yan, ay sa concern na yan. Okay. Ito pa isang objection.
mas gusto ko pang maging empleyado na may stable monthly income. O, di ba? May mga ganyan, mga empleyado makakausap nyo. Ah, gusto nila yung may stable income. Mas gusto nila yung employed sila, yung employment, di ba? Ayun. Mas gusto niya raw na maging empleyado siya kasi may stable monthly income siya. Okay. So ano magiging response niya dito? Okay? Ito. Pwede natin pakita sa kanya nakikita niya sa sarili niya in 5 years from now. O yung ito, yung 5 years na tatakbo ngayon sa buhay niya. So pwede mo siyang i-approach na, Ma'am, Sir, pwede po bang magtanong? Um, Paano niyo po nakikita yung sarili mo in 5 years? Kasi alam niyo po, dito sa Live Good, um, marami na rin po nagkaroon ng resulta. In fact, bago lang po kami, 1 year pa lang po kami, pero marami po nagka-resulta dito. Yan, kunyari kung ikaw meron ka ng result, kahit paano may success story ka na, hindi naman, depende kung ano yung nakita mong pagbabago sa buhay mo, i-share mo. Diba? Nakuha na rin po nila in a way yung pangarap nila, katulad po ni Coach Jericho. Imagine po, in 1 year time po, nakakapagpagawa na po siya ngayon ng ng bahay niya kasi dati po siya nasunugan. Tapos, yun nga po, nakita niya po naging solution po ang Live Good. Ginawa niya po yun. Sineryoso niya po. Pero ngayon po, alam niyo po, sa Bicol, alam niyo, kahit story ni Coach Jericho, pwede niyo i-share. Kung ikaw mismo meron ka rin storya na ano. So, parang pinapakita mo lang dito na kung siya, ano ba yung nakikita niya? Pagiging empleyado 5 years from now, pwede bang mangyari sa iyo yung nangyari kay Coach Jericho o sa mga tao meron ng resulta dito sa Live Good? Pinaparealize sa kanya na hindi niyo na kailangan magtrabaho hanggang 65 years old o mag-retire. Diba? Hindi ka parang sigurado kung magiging successful ka dyan eh. Makakaipon ka dyan sa pagiging empleyado. Hindi sa minamaliit ha. Ako, I have nothing against employment kasi I used to be an OFW or an employee. Pero ako, nakita ko nga dito sa networking, napabilis, nakasave ka ng time. Di ba? Na alam mo na mas malaking kikitain mo dito than receiving your monthly salary. Yun. So yun yung pinaparealize mo sa kanya. Ma'am, hindi ko po sinasuggest sa inyo na mag-resign po kayo sa trabaho ha. Ang sa akin lang po, idagdag niyo po itong Live Good business para po magkaroon kayo ng extra income. Additional income po habang nag-empleyado kayo, idagdag niyo lang po. Kasi wala naman po masamang magdagdag ng extra income, lalo na po kung alam po natin na kulang po yung sinesweldo natin. Di ba? Natin na naman, natin. Di ba? Wala pong masama. Kung nga po may business ako pero hindi po sumasapat. So, ano po, dagdag lang po to live good business, di ba? So, katulad po ng mga OFW, di ba? Nakaka-receive din po sila ng mga OFWs, ng mga artista, di ba? Nakakatanggap ng malalaking halaga tulad ng separation pay doon sa mga empleyado, di ba? Pero nilalagay din po nila sa negosyo yung mga perang nakuha na-receive nila. So, kung kayo po magre-retire kayo after 65 when you reach 60 years old, di ba po? Di ba po magre-negosyo din po kayo? Kaya lang kailan pa po yun, di ba? Mas maganda po as early as now habang kayo po ay nagtatrabaho diyan, dagdag niyo lang po itong live good business as part-time. At meron po kayo additional income pagka ginawa niyo po to. So yun pala, di ba? Pinapakita mo na ito pwedeng dagdag income habang siya ay empleyado. Kasi ang concern niya nga, gusto niyang maging empleyado na lang siya at satisfied na siya doon sa meron siya stable income monthly. Di ba? So at least pinapakita mo na may maganda pa lang pwedeng mangyari na mag-additional income ka pa apart from your employment. Okay? Marami na akong companies na nasalihan pero walang nangyari. O di ba? Yan yung yung mga tipong nega eh. Marami na ako nasa salihang pero wala naman nangyari. Di ba? So, may kwento dyan yung restaurant. Ito yung pwede nyo i-share. Parang, ma'am, sir, kung sakali po may pagkakataon na kumain kayo sa isang restaurant at hindi kayo nasarapan dun sa pagkain sa restaurant yon, ibig ko bang sabihin, ma'am, na hindi na rin po masarap yung mga pagkain ng ibang pang-restaurant? Di ba? So, binibigyan mo ng comparison kasi sabi niya, marami akong companies na salihan pero wala naman nangyari. Doon pala sa kwentong yon. Di ba po? Kung yung naging experience nyo dyan sa restaurant, di maganda, di masarap pagkain. Ibig po ba sabihin, lahat po ng mga restaurant sa paligid or mga restaurant na alam nyo,
pare-pareho lang na hindi rin po masarap yung pagkain, di ba? Yun, pwede niyo pong ano yun, pwede niyo pong at least makita niyo na, oo nga naman, no? Hindi naman pala lahat. So sinasabi mo, yung Live Good, hindi siya katulad ng ibang ibang kumpanya. So maaring hindi masarap doon sa isang kumpanya, pero dito masarap yung pagkain natin dito sa Live Good. Maganda yung kitaan natin dito sa Live Good. Kasi nga, maganda yung sistema natin, maganda yung future natin dito sa Live Good. Di ba? Meron nga po, sabi nga nila, ah may mga pulis na tiwali daw, di ba? Pero hindi ibig sabihin noon na tiwali ang buong kapulisan, di ba? Hindi pwedeng compare lahat. So ibig sabihin, may pagkakaiba, may distinction, may difference, hindi pare-pareho. 'Yon. Tapos pwede mo rin siyang tanungin, bakit na kaya nasabi na wala rin naman nangyari? So pwede mo siyang tanungin in a right manner na, ma'am, pwede ko po bang malaman? Matanong ko lang po. Ano po ba sa tingin niyo yung naging dahilan kung bakit wala pong nangyari sa inyo doon sa kumpanya niyo dati? Yan, di ba? Tinatanong mo siya. At least nag-ano ka, nagpo-probe ka. Di ba? Kung bakit nasabi niya na hindi siya, walang nangyari doon sa mga companies niya. Di ba? Ma'am, actually naging tanong ko rin po yan dati. Naging ano ko rin yan na pare-pareho na. Pero alam niyo po, nung nakita ko po yung Live Good, na iba po yung pananaw ko. Kasi po na-realize ko po na dapat pala dito sa Live Good, seryosohin ko po. Dapat meron akong gawin. Dapat seryosohin ko po at maging determinado po ako dito sa Live Good business ko. At yun po hindi ko nagawa doon sa previous companies ko. Kaya pala hindi ako nagkaroon ng resulta doon. Kasi dito po sa Live Good, doon ko na-realize na kailangan ko pala seryosohin to. Kailangan ko pong gawa ng bigyan ng oras, bigyan ng time, maging determined po ako. Especially maging seryoso po ako sa pagnenegosyo ko. Hindi ko po kasi pwede kumpara yung previous company ko kasi dito po sa Live Good. Ito po yung nagbigay sa akin ng nagbukas po ng isip ko na kailangan ko pala pong seryosohin to. Kaya po nagkakaroon po ako ng resulta ngayon dito. Kaya po kumikita po ako dito. Sana ganun din po kayo, ma'am. 'Di ba? Try niyo po, 'di ba? Na malay niyo po dito sa Live Good mas bigyan niyo na po ng time. Kung hindi niyo po nabigyan ng oras yung negosyo niyo dati, kaya wala pong resulta. Baka dito po sa Live Good, total madali lang naman po itong sistema namin dito. So gano'n, konting kwento na pinapaalam mo sa kanya na workable yung system natin, yung negosyo natin. Kaya nga, di ba? Parang wala tong ano mga kapatid coaches, parang walang pinagkaiba ito doon sa kasabihan na kapag may tinanim ka, may aaningin ka. Kasi kahit ano pa trabaho o negosyo ang gawin natin or pasukin natin, okay, dapat tinatrabaho to. Kahit anong negosyo, kahit anong trabaho yan, dapat nagtatrabaho ka, dapat may ginagawa ka, may ine-exert kang effort. Diba? Yung pa lang yung gumising ka na maaga dahil empleyado ka, bubuno ka ng oras, maliligo, kakain, magbabiyahe, diba? Magtatrabaho, babalik. Nag-exert ka ng effort, may ginagawa ka. Inaalam mo yung negosyo mo. So dapat, ganun din. Kahit ano pang negosyo yan, dapat inaalam mo yan. So anong dapat mong gawin dito sa Livewood, mga kapatid? Diba? Since negosyo mo ito, wag kang papayag na wala ka nakakausap kahit 3 tao sa isang araw. Negosyo mo ito di ba? Dapat sinishare mo. Dapat ang bukang bibig mo, live good. At least makakota kang 3 tao or more. At least minimum of 3. Di ba? Ito alam ni Coach Lori itong kwento doon sa kasama namin sa previous company. Meron siyang 10 bato. 10 bato sa bulsa niya. Nasa right, nilagay niya yung 10 batong maliliit or parang jolen, something like that. 10 yan. Pag may nakausap siya, kukuha siya kapag present siya, kukunin niya yung jolen or yung batong yon, isa, ililipat niya sa kaliwa. So, ibig sabihin may siyam pa natitira. Kakausap na sabi, ano kung may 9 pa ako. Ngayon, pag may nakausap na naman siya, kukunin niya naman yung isa, yon. So, yun yung parang nagiging monitoring niya na hindi siya hihinto hanggang di nauubos yung 10 jolen sa bulsa niya. Di ba? So, ganun ka, wag kang papayag na wala ka nakakausap at least 3 people in a day. Kasi negosyo mo ito, so dapat nag-exert ka ng effort. Tama po ba? Am I making sense? Type 1, mga kapatid. Ayan, Aryan. Okay. Di ba? So dapat may ginagawa kasi alam mo may mangyayari dito sa Live Good sa'yo. Kaya nga tayo sumali, di ba? Kaya tayo uma-attend dito sa Live Good ngayon. Di ba? Kaya tayo nagbubuno, nagtsatsagang nag-stay sa oras na ito kasi alam natin na may mangyayari, may natutunan tayo. Di ba? Sabi nga yung deck of cards. Di ba deck of cards? Yung baraha, alam natin na merong 4 na aces dyan.
Apat na aces, alam natin yan. Pero sa unang buklat mo, maaring hindi pa agad makuha yung alas. Hindi mo, 'di ba? Unang buklat mo, 'di ba? Maaring hindi agad yung ace ang makuha mo doon. Pero dahil alam mo na mayroong mga alas doon sa mga barahang 'yon, ang gagawin mo, hindi ka hihinto. 'Di ba? Malay mo sa susunod na pagbuklat mo, makuha mo na agad yung ace. Makuha mo na yung ace. So ganoon din sa negosyo natin dito. Sa business natin na networking, sa business natin sa Live Good, okay? Wag na wag kang hihinto. Hindi lahat na makakausap mo, papayag, mako-convince mo. Maaring tumanggi yan, hindi tanggapin yung proposal mo, yung presentation mo, di ba? Lahat na makakausap mo, halos nire-reject ka. It's okay. Kasi malay mo, sa susunod na kausapin mo, yun na pala yung alas mo. Di ba? Yun na pala yung alas mo. Yun na pala yung agila mo. Nagtiyaga ka. Yon. Tama po ba? Type 2. Tama po ba? Type 2. Am I making sense? Yon. Okay. Yan. Okay. So, sa mga hindi nakakapag-stay sa Zoom natin, sayang. Sayang. Ito yung mga not unless valid yung valid yung mga reason why they left, 'di ba? Pero kung tinamad lang, well, sorry, it's okay. Okay? Yung mga nag-i-stay dito, yan yung yan yung mga seryoso na merong gustong mangyari sa Live Good. Okay? Tama po ba? Palakpak naman tayo dyan. Kung kayo po yung mga determinado, seryoso na matuto at may mangyari sa palakpak po tayo dyan. Ayan. Yes. Ayun. Yes. Sila Coach Edmar, Magdalena, Cecilia, Basalio. Ayan. Meron kasi ilang nawala. Parang nanghinayang lang ako. Okay? Nainip agad. Sana hindi nainip, di ba? Kasi talo ang maiinip dito sa Live Good. Talo. Kaya sana valid yung reason bakit umalis sila. Okay? Pero kayo mga nagstay dito, thank you. I acknowledge your patience and your determination to learn. Okay, ano ba yung objection? Hindi ako magaling sa sales at benta-benta. Hindi ko kasi linya yan. Ayan. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo. Total kayo na nag-ask kayo na more and more. Ako, anyway, I can't stop. I can't stop. 'Di ba? Pwede i-share. Pero gusto ko kasi i-share sa inyo kasi gusto ko nakikita ko seryoso kayo, nag-stay kayo ngayon dito. Kaya gusto kong regardless of the time that we are spending right now. Kasi nga, gusto kong ma-equip kayo, guys. Gusto kong matuto kayo. Kaya sana nagkakaroon ng value yung presentation ko dito. Okay, let's proceed. Hindi ako magaling sa sales at benta-benta. Hindi ko naman kasi yan linya art. Okay? So ano sa maging sagot mo dito? Anyone can do this. Ma'am, sir, alam niyo po, ah, lahat po dito kayang gawin po ito. Okay? Kung gusto po natin mag-succeed po dito sa business natin, whether sales yan or networking po yan, pwede po tayong pwede po natin gawin ito. Kasi nga po, imagine po, di ba? May mga instances po sa Amerika na kahit sa kagusto nilang umasenso, yung mga doktor nga po, there are some doctors po na nag-abroad po sila, pupunta po sila sa Amerika at nagtrabaho bilang nurse. Okay? Meron din po diyan, nagtatrabaho, okay lang po sa kanila na from being a doctor, nagne-nurse sila. Kasi nga po, ang gusto nila, umasenso po yung buhay nila kasi yun po yung easiest way po doon na being a nurse, mabilis po magkaroon ng trabaho. Di ba po? So ngayon po tayo dito, kahit hindi po tayo professional, wala tayong natapos, katulad nyo po, sinasabi nyo na hindi kayo marunong, hindi kayo techie, hindi kayo nakapag-graduate ng college, it's okay po. Kasi meron po tayong sistemang susundan po dito. At meron pong tayong pag-aaralan na sistema at may mag-guide po sa inyo. Yun. Kasi sabi niya hindi linya, di ba? Pero kung tingin mo ba, 'di ba, tayo mismo, hindi natin linya 'to, pero kung ito yung way para tayo ay ma-achieve natin yung mga goals and unachieved dreams natin, aba, lilinyahin natin ito. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Si magiging choosy ka pa ba?
Hindi mo malinya pero nakikita mo naman sa iba nag-work out yung system, hindi naman sila into sales or marketing. Pero hindi nila linya, nilinya nila. Kung sa kanila may nangyayari, bakit hindi mo kayang gawin? 'Di ba? Ako yun ang naano ko, sabi ko nga, malay ko naman sa network marketing. Alam ko na although I graduated from double graduate ako ng marketing and sales and marketing. Pero sabi ko, nung naging Jollibee ako or naging managers ako doon sa abroad, sa mga hotels and restaurant, I know something about marketing, how to manage people. Pero sa network marketing, sabi ko, iba to ah. Pero natutunan ko, nakapag-adapt ako. Kasi may willingness, di ba? At gusto mong matuto, yung pa eh. Gusto mong matuto, may willingness ka matuto at gusto mong mag-succeed, kaya gagawin mo. Lilinyahin mo. Di ba? So ganoon din tayo dapat guys. We must learn how to adapt. We must learn how to shift our paradigm. Okay? Ano pa? Sige, sasabihin ko muna sa asawa ko, Art. Di ba nag-present ka sa kanya tapos sasabihin sa'yo, sige, sabihin ko muna sa asawa ko ah. So let's avoid dream stealer sa paano ma-explain yan. Alam mo ma'am, sir, it's good naman po to consult your spouse. Pero sana po makita din po nila yung nakita nyo. Sana napakinggan din po nila yung napakinggan nyo sa akin ngayon. Let them see po yung business din before nyo po ikonsulta yung asawa nyo. Kasi iba po yung ano eh, yung, um, kasi yung iba po, kapag naikwento nyo sa kanila, let's say sa spouse nyo, sa kamag-anak nyo, pag uwi nyo po sa bahay, syempre po di ba, since hindi nila alam yung nakita nyo, iba po yung magiging opinion nila. Kayo nakita niyo pa maganda yung presentation, maganda po yung potential, nakita niyo po yung mga benefits. Eh sila wala pong alam. Definitely po maririnig niyo sa kanila negative, negative comments, negative remarks po. So mga unsolicited advice po yung maririnig niyo sa kanila. Okay? So wag niyo pong hayaan, ah ma'am, na tayo rin, aside sa kausap niyo, wag nating hayaan na pairalin or hayaan yung mga dream stealers na nakawin sa atin yung mga pangarap natin. Kasi wala silang alam eh. Di ba? Baka sila mga failure kasi nga hindi nila tamang ginagawa, eh huwag yung hayaan sila. So ganun di ba, maging pagka papakonsulta tayo sa mga pamilya natin, hindi nila nakita yung ano. So let them see the opportunity, let them see your presentation para at least fair naman yung magiging ano nila, opinion nila. So doon pa lang, pwede nyo sabihin nyo na yun. Sana po mapakita nyo, makita din po muna ni sir or ni ma'am. Yung nakita nyo pong maganda dito sa Livegood bago nyo po ano. So, okay lang po ba? Set tayo na appointment sa asawa nyo para mapakita ko po yung ano, yung negosyo. Yon. Okay? O ano pa yung objection? Busy ako, Art. Wala akong time. Oh, napaka-busy ko, Art. Saka na yan. Wala akong time. Alam niyo po, itong business natin, ma'am and sir, hindi naman po nagre-require ng sobrang oras po ito. In fact, pwede niyo po itong gawin part-time. Part-time basis po. Kahit gamit po natin yung Facebook natin, pwede po tayong magnegosyo. Kahit nga po sa TikTok, meron na rin po nagpre-present yan eh. So, ibig sabihin yung social media po natin, napaka-present na po, napaka-available na po. Napakadali po. So, pwede natin gawin po ito on a part-time basis. Okay? So, doon pa lang, pwede niya siyang turuan na maging madiskarte na pwede siya mag-alat ng oras kahit 1 hour or 2 hours a day. Pwede lang gawin itong negosyo kahit sinasabi niyang wala siyang time. Diba? So yun pa lang eh. Pwede mo i-present sa kanya na how much time po ba yung ginugugol niyo bilang empleyado? Diba? Na ilang oras po yan hanggang sa makauwi kayo. Ginagawa niyo po yun kasi nga po, trabaho niyo po yan. Ito negosyo niyo po ito ma'am. So what about as part-timer, would you care to give at least 1 or 2 hours a day or 1 hour po just to watch or just to share the opportunity sa ano nyo? Nandito naman po ako para to assist you. So sa invite po, mag-invite lang po kayo at least 1 hour of your time. Mag-invite po kayo sa ano, ako na po bahala mag-present. Meron po kami mga regular presentation. So, di ba, ano mo, na-eradicate mo yung ano, yung sinasabi niya wala siyang oras. Okay? You can do this part-time. Nako, Art, binobola lang kayo niya ng Live Good. Nagpabola naman kayo. Di ba? May mga ganyang ano, mga harsh talagang sumagot. Di ba? Pwede mo sabihin sa kanya, ma'am, sir, marahil tama ka nga na na magaling lang po yung mga presenters, yung mga speakers bureau mag-present kaya na napapayag nila kami.
Maybe tama kayo na nagpabola po kami dun sa ganda ng presentation nila. Pero ang masasabi ko lang po talaga, mabuti na lang po nagpabola ako dun sa speaker na yun. Di ba? Pero sabihin niya kanya, bakit ka, parang natuwa ka pa, Art, na nagpabola. Alam niyo ba, buti na lang po nagpabola ako dun sa speaker niya. Kasi kung hindi po ako nagpabola sa kanya, hindi ko po malalaman na bukod po sa pagiging empleyado or businessman ko po ngayon, or bukod po sa pagiging tambay, maaari pala akong sumubok na ibang opportunity pa. At ito nga po yung nangyayari sa akin, umuunlad po yung kabuhayan ko ngayon dahil sa Live Good. Kung di po ako nagpabola doon, di po ako nagpadala doon sa speaker, ay naku, sayang po. Siguro wala pa akong kinikitang ganito, hindi po nagbabago ang buhay ko. O, di ba? So, siya, nag-judge sa'yo, nagsabi siya na, papabola kayo John. Baka dumating yung point na gusto niya rin magpabola sa'yo. Gusto niya ma-convince mo siya. Di ba? Gusto niya, alam mo, yung magbabago yung pananaw niya, yung views niya. Na art, binobola lang kayo niyan. Di ba? Pag ganun present mo, na umagri ka pa, kasi naging best option pa yung nagpabola ka, nag-agree ka doon sa speakers, nagpadala ka, sumali ka, at ginawa mo na seryoso yung business, eto ka ngayon. Di ba? At least masishare mo, may opportunity ka i-share yung nangyayari sa yung maganda ngayon. Buti na lang pabola ako sa kanya. O ano pa? Masipag ka kasi Art, kaya naging successful ka dyan. Okay. Alam niyo ma'am, alam niyo sir, kahit ano pong pasukin nating hanap buhay, kailangan magsipag po tayo, di ba po? Kapag empleyado tayo, mas masipag po tayo. Pag may bagyo, kahit nagtutumbahan po yung mga puno dyan, pumapasok pa rin po tayo kasi kailangan po natin, di ba, na pumasok. Di ba? Minsan nga po, kahit hindi ayaw natin mag-overtime, papasok po tayo kasi gusto natin kumita. Mapipilitan po tayo, di ba? So, ibig sabihin, pag nakikita nyo pong may pwedeng mangyari sa inyo dito, sisipagan nyo po. Kaya po nagiging successful po yung business ko ngayon kasi nga po, nagsisipag ako. So, ma'am, I think kaya nyo rin po ito kasi masipag naman po kayo. And I believe po, di ba sabi nyo kanina, meron kayong pangarap na ganyan, na kumita ng ganyan. O kung kaya ko, hindi nyo po ba kaya? Kaya nyo rin po ito. So, mga ganong bitawan, di ba? Okay. So, pag empleyado, yun nga, pakita niyo yung sa kanya yung pagiging empleyado niya. Na nag-i-exert siya ng effort. Pag sinabi ng boss niya pumasok siya, papasok siya. Sinisipagan niya kasi alam niya na merong extra income yun. May extra overtime pay, di ba? So, walang pinagbago sa negosyo natin sa Live Good. Pag-aaralan ko muna yan, Art. Ayun. So, ito na yung opportunity mo sa kanya. Ma'am, sir, meron ka po bang gustong linawin para at least masagot ko yung concern nyo habang magkakaharap pa po tayo ngayon, habang nandito-usap pa tayo. So kasi sabi niya, pag-aralan ko muna yan. So ano yung pag-aaralan niya? Present mo naman ng tama, di ba? So tanungin mo siya, meron po ba kayong gusto pa i-clarify? Para at least ngayon pa lang po masagot na po natin. Di ba? So yon. Kasi yung iba, gumagawa na lang ng excuse. Kasi nakikita nila yung mga hindrances. Yon. Pero kung napapaliwanag mo sa kanya, maaaring hindi niya na sabihin sa iyo itong pag-aralan ko muna yan kung nasa-solve na siya doon sa presentation mo pa lang. Napapakita mo yung value sa kanya. Art, hindi ko kaya mag-present. Di tulad mo, mahihiyain kasi ako. Di ba? Ma'am, parehas lang po tayo. Mahihiyain din po ako noon. Pero naniniwala po ako na sa pagbibigay po ng lakas ng loob, doon po nakasalalay tagumpay po. Kaya ma'am, noon ako sobrang mahihiyain ako. Wala nga po akong alam dyan. Pero inaral ko lang po. Pero alam niyo po, after ko mag-present one time, yung first presentation ko, nawala na po yung ano ko. Lalo na po, na nakita kong kumikita na po ako dito, nawala na po. Kaya nga po, lakas ng loob ko ngayon sa inyo. Di mo napapansin, nawawala na po yung kapal ng mukha ko. Pwede po mangyari din sa inyo, lalo kayo, ma'am, oh, galing-galing yung mag-ano. Mas magaling nga po kayo sa akin eh. Di ba? Hindi po totoong mahihiyain kayo. Naku, wala pong taong mahiyain. Kung kinakailangan po, kung meron tayong pangangailangan, nawawala po talaga yung ating kahihiyan. Yung mga ganon, medyo konting ano lang, take it on a lighter ano, manner. Okay, parehas lang tayo. Bago lang pala yung company nyo, magtatagal kaya yan, Art, yung Live Good na yan. 1 year and 5, ano pa lang, and 5 months, 17 months pa lang yan. Naku ma'am, kung alam niyo lang po, madami na po nagka-resulta dito sa Live Good. So yun, kwento na natin yung mga success stories ng mga uplines natin o kayo kung meron kayong mga success stories na yun, ikwento nyo na in a matter of 1 year and 5 months, marami na nagka-resulta kung saan po ma'am, masasabi ko po na
na stable po yung kumpanya natin kasi nga po marami na nagka-resulta, may safety net po kami na talaga masasabi namin na tatagal po ang kumpanya namin. Tapos just imagine mama, meron na pa kami about 1.4 million members in 17 months po. Ma'am, ang po kumpanya na meron sasali po sa amin dito in 220 countries, in more than 200 countries, worldwide nag-ooperate po ito ng online, ma'am. Sa kayo makakita po in 17 months, wala pong ibang kumpanya na kagawa niyan. Bakit po ganyang karami? Still growing? Kasi nga po ma'am, maganda po ang sistema ng Liquid. Una-una, mura na, may sistema na po, nasusundan na lang po natin, may mga taong tutulong sa inyo, okay? And kayo po mismo, may determinasyon at seryoso kayo sa negosyo natin, hindi po imposible po na tayo po ay magsaksi dito sa negosyo natin. Ano pa? Balikan mo na lang ako, Art, kapag mayaman ka na. Naku po, sige po ma'am. Hindi po naman po malabo na mangyari yan, pero bakit hindi niyo po ako sabayan? Bakit hindi niyo po ako sabayan, ma'am? Na na kasi 'di ba sa akin nga po bago pa lang po ako nakita ko na po yung future ko dito. Mas maganda po siguro yung feeling na kapag ka nakita po tayo muli nakikwentuhan tayo sa success natin kasi po yung sabi ko sa inyo na ma'am, sana po kung sumabay kayo sa akin yung after nung kinausap kita 2 months ago, di sana po kumikita na rin po kayo ganito. Sabayan niyo na ako, ma'am. Nandito naman po ako to support you and to assist you. Yon. So ilan po yan sa mga tips na pwede ko pong i-share sa inyo. But when it comes to products, how to handle yung mga products concern, okay? May tuturo ko sa next next training ko. I hope nakatulong ko.